Nagsisimula ang kwento sa isang labanang nagaganap sa isang tiwangwang na lupain sa pagitan ng dalawang puwersa, ang mga Escravos at ang mga Yoshisuan. Ito ang taong 317 ng dinastiyang Parsian. Nang ang kanilang kaalyado, ang kaharian ng Meriam, ay sinalakay ng hukbong Lucatonian, agad na gumanti ang Pars sa pamamagitan ng pagpapadala ng 300,000 sundalo upang gumanti. Sa ilalim ng pamumuno ng Roman III ni Haring Andreora, ang buong puwersa ng kaaway ay naiwang sawi sa larangan ng digmaan. Pagbalik sa palasyo ng hari, isang binata na may puting buhok ang nagsasanay ng pagswing ng espada kasama ang kanyang master. Kulang pa rin sa karanasan at napakabata, ang lalaki ay mabilis na natalo ng kanyang guro, si Veros, na dinaig siya gamit lamang ang mga pangunahing pamamaraan ng espada. Ang binata na may puting buhok na ito ay walang iba kundi ang ating bida at ang prinsipe ng korona ng dinastiyang Parsian, si Arsalan. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, si Arsalan ay bumagsak sa pagkabigo habang inaalagaan ng isang katulong ang kanyang mga sugat. Hindi lamang instruktor ni Arsalan si Veros, kundi siya rin ang Grand Marshal ng kaharian ng Pars. Ipinagkatiwala sa tungkuling manatili sa kabisera ng Ikat-ana upang protektahan ang prinsipe at pangalagaan ang buong kaharian. Nang makita ang pag-aatubili ni Arsalan na magsanay, ipinaalala lamang sa kanya ng Grand Marshal na kung magpapatuloy siya sa ganitong saloobin, hindi siya kailanman magiging isang karapat-dapat na hari. Sa pagbabalik, walang humpay na tiniis ni Arsalan ang walang katapusang payo ni Veros tungkol sa mas masigasig na pagsasanay sa kanyang paggamit ng espada. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, lumabas siya sa balkonahe kung saan sa ibaba niya ay libu-libong sundalo ang nakatayo sa hanay na naghihintay ng inspeksyon. Sa tabi niya ay ang reyna ng mga Pars, si Lady Tahami. Mabilis nilang tinapos ang pagbati sa mga sundalo at bumalik sa loob ng palasyo. Nagmadaling hinabol ni Arsalan ang kanyang ina upang humingi ng tawad sa pagpapahintay sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ng reyna at pinuri lamang siya para sa kanyang dedikasyon sa pagsasanay. Gusto pa sanang makipag-usap ni Arsalan sa kanyang ina, ngunit mabilis siyang pinutol ni Reyna Tahami at malamig na tumalikod, na nag-iwan sa prinsipe na labis na nalungkot. Pabalik sa kanyang silid, nakita ni Arsalan ang dalawang ibon, sina Azrael at Sarah, na pauwi na. Di nagtagal, dumating din si Kishard, ang commander ng kabalyeriya at master ng dalawang ibon, upang tingnan ang sitwasyon. Ayon sa ulat, nanalo ang kanilang kaharian sa labanan gaya ng inaasahan. Kakaunti lamang ang mga nasawi. Natalo na ang kalaban at pauwi na ang Romanong tatlo ni Emperador Andreora. Totoo nga, bumalik ang emperador sa gitna ng hiyawan at pagsasaya ng mga tao. Sa likuran niya, ang iba pang mga general ay inulan din ng papuri bilang mga lalaking nagdala ng kapayapaan sa bansa. Kasunod nila ang mga bilanggo ng digmaan na inihahatid sa likuran. Sa mga matatandang sundalo, mayroon pang ang isang bata, na lalong nagpapalalim sa paghamak ng mga tao sa kalupitan ng kaaway. Nang makapasok ang hukbo sa bakuran ng palasyo, si Arsalan, ayon sa tagubilin, ay sumakay sa kabayo upang salubungin ang kanyang ama. Ngunit ang emperador, tulad ng kanyang ina, ay hindi pinansin ang kanyang anak. Mabilis siyang pumasok sa loob upang tanungin si Veros tungkol sa sitwasyon habang wala siya. Nang makita ng mga karaniwang tao si Arsalan, hindi maiwasang maramdaman na ang prinsipe ay tila napakahina, bagaman syempre, walang nang ahas na sabihin ito ng malakas. Pagkatapos ng seremonya ng pagsalubong, umalis si Arsalan sa palasyo at naglakas loob na pumasok sa lungsod ng mga karaniwang tao. Hindi pinansin ang mga babala ng kanyang tagapaglingkod, gusto niyang makita mismo ang mga Lucatonian upang malaman ang tungkol sa mundo sa kabila ng mga pader ng palasyo. Sa daan, natagpuan niya ang mga bihag ng kaaway na nakakulong sa loob ng mga hola, ipinagpapalit na parang mga alipin. Ang malupit na pagtrato sa mga bilanggo at ang kalupitan ng mga tao sa kanila ay nag-iwan kay Arsalan ng matinding pagyanig. Sa isa pang sulok, isang grupo ng mga lokal na bata ang natagpuan ang kulungan na nagkukulong sa batang bilanggo mula ng umagang iyon. Gusto nilang pahirapan ang bata upang makuha ang pabor ng maharlikang pamilya at patunayan na karapat-dapat silang maging sundalo. Sa ibang lugar, kakaalis lang ni Arsalan sa kulungan ng mga alipin ng makarinig siya ng kaguluhan na nagmumula sa isang makipot na eskinita. Ito ang blonde na batang bilanggo na kahit papaano ay nakatakas mula sa kanyang kulungan, pinahirapan ang mga lokal na bata, at natamba pa ang tagapaglingkod ng prinsipe.
Matapos malampasan ang mga balakid, dinakip ng bata ang isa sa mga bata bilang bihag. Sinubukan ni Arsalan na gumamit ng mga mapayapang salita upang kumbansihin ang blonde na batang lalaki na palayain ang sibilyan, ngunit sa halip ay naging bihag din siya, na nagbigay daan sa bata na makatakas. Sa wakas ay nakatanggap ng balita ang mga sundalo at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan. Matapos marinig mula sa mga bata na kinuha ni Arsalan ang lugar ng mga bihag upang protektahan ang mga sibilyan, agad silang nagpadala ng isang pangkat upang habulin ito. Nang marinig ng commander ng kabalyeriya na si Darian ang balita, mabilis din niyang inihanda ang kanyang kabayo at sumakay palabas. Sa kabilang panig, kinaladkad ng blonde si Arsalan sa mga kalye, ngunit kalaunan ay nak-order sila sa tuktok ng isang mataas na gusali. Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, hinayla ng batang lalaki ang prinsipe mula sa gilid, at bumagsak sila pababa bago nagpatuloy sa kanilang pagtakas. Sa daan, walang ideya ang blonde na si Arsalan ay isang prinsipe at inakala niyang isa lamang itong anak ng isang maharlika, patuloy na binibihag ito. Ngunit habang tumatakbo sila, napunta sila sa isang dead end at hinaranggan ng isang giraffe. Nagawa ni Arsalan na hawakan ang ulo ng giraffe habang ang isa pang batang lalaki ay kumawala sa kanyang pagkakahawak at muntik ng matamba. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Arsalan ang kanyang kamay, hinayla ang lalaki pabalik, at itinulak silang dalawa ng ligtas sa kabilang panig ng gusali. Isinantabi iyon, muling kinaladkad si Arsalan. Nagtago sila sa isang sulok ng lungsod. Ang abalang buhay sa loob ng kaharian ay humanga sa batang lalaking blonde, ngunit kung isasantabi iyon, kailangan nilang patuloy na tumakbo mula sa mga sundalo. Kalaunan, umakyat sila sa tuktok ng pader ng lungsod. Nang pansamantalang ligtas, tinanong ni Arsalan ang batang lalaki sa tabi niya kung bakit tumatangging maging alipin siya dahil ang pagiging alipin ay nangangahulugan ng hindi pagkagutom, at maaaring maging mas magandang buhay kaysa sa kanyang naranasan sa Lucotonia. Nagalit ng husto ang lalaking blonde at muntik ng pahirapan si Arsalan nang walang malay. Sumali siya sa laban ng kusa. Ipinaglalaban ang kanyang bayan, determinadong lipulin ang mga pag-anong mananakop. Nang makitang hindi talaga maintindihan ni Arsalan, ipinaliwanag pa ng bata. Talaga bang matuwid ang kaharian ng Pars kung itinataguyod nito ang isang sistema ng pang-aalipan na nag-aalis ng dignidad ng mga tao? Hindi ba lahat ng tao ay ipinanganak na pantay-pantay? Naputol ang kanilang pag-uusap nang muli silang matagpuan ng mga sundalo at nagpatuloy ang habulan. Pagbalik sa palasyo, ang hari, nakagagaling lang sa kanyang tagumpay, ay nagmamadaling makita ang kanyang reyna, ngunit tila wala itong anumang pagmamahal sa kanyang asawa, sa kabila ng maraming magagandang tela na dinala nito sa kanya. Malinaw na matagal nang naputol ang ugnayan sa pagitan nila. Samantala, si Arsalan at ang binata ay lubos na napapaligiran. Ang binata na blonde ay tumangging sumuko at sa huli ay nagpasya na hilahin si Arsalan kasama niya habang sila ay tumatalon mula sa pader, lumulubog sa ilog sa labas ng kuta. Matapos hilahin papunta sa pampang ng mga tao ng bayan, iniwan ng blonde si Arsalan, sinunggaban ang isang kabayo, at tumakas. Mula sa tuktok ng pader, nakita ito ni Darian at hinayla ang kanyang pana, handang pabagsakin ang sakay at ang kabayo. Nakita ito ni Arsalan at sumugod upang pigilan siya. Sa huli, matagumpay na nakatakas ang lalaking blonde. Gamaan ang loob ng mga karaniwang tao na ligtas ang prinsipe, bagamat hindi nila maintindihan kung bakit niya hinayaan ang kanyang sarili na maging bihag ng lalaki. Pagbalik sa kaharian, ang tatlong bata na nagbukas ng hola at nagpakawala sa bilanggo ay dinala sa harap ni Arsalan. Nang makita ang mga bata at ang kanilang mga magulang na desperadong nagmamakaawa, nagpasya si Arsalan na palayain sila, na nangangatuwiran na hanggat ligtas ang lahat, iyon lang ang mahalaga. Pinalalakas lamang nito ang determinasyon ng mga bata na lumaki at maging mga sundalong paprotekta sa prinsipe. Sa kabilang banda, ang batang blonde ay patuloy na nangangabayo ng husto, determinadong iligtas ang mga tao ng kanyang sariling kaharian. Kung tungkol kay Arsalan, ang nakapangangilabot na karanasang ito ng pagiging dinukot ay nagsimulang magmulat ng kanyang mga mata. Ang nabasa niya sa mga libro ay ibang-iba sa realidad ng mundo. Pagkatapos ay nakita niya ang lugar kung saan ikinulong ang mga bilanggo ng umagang iyon. Bawat isa sa kanila ay pinaslang. Ang kanilang mga katawan ay inihagis sa isang kariton na parang mga alagang hayop at dinala palayo.
Ang tanawing ito ay nagdulot ng mapaminsalang dagok kay Arsalan, na nag-iwan sa kanya na hindi maintindihan kung paano talaga gumagana ang kanyang sariling kaharian. Dahil sa pag-aliw ni Darien, kalaunan ay pinakawalan ni Arsalan ang bagay na ito. Bukod dito, naniniwala pa rin siya na sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama, ang kaharian ng Pars ay mananatili magpakailanman. Ngunit ang mga bagay ay hindi nakatadhana na manatiling mapayapa. Sa loob lamang ng 3 taon, ang kabisera ng Ikat-ana ay nilamon ng dugo at apoy. Ang kanilang kaalyado ay bumagsak sa harap ng pagsalakay ng mga Lucatonian, at ang Pars ay nahaharap sa isang malubhang banta. Noong taglagas ng taong 320, sa wakas ay nagmarcha si Arsalan patungo sa digmaan sa edad na 14. Sa kasalukuyan, lumipas ang isa pang ordinaryong araw. Nagsasanay pa rin si Arsalan kasama si Grand Marshal Veros at natatalo pa rin. Inalo ni Veros ang prinsipe, sinabi sa kanya na malaki na ang kanyang pagbuti at ang kanyang mga pagkatalo ay dahil lamang sa kakulangan ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan, maaaring matagalan pa ang karanasang iyon. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang maharlikang pagpapatawag mula kay Haring Andreoras, na hudyat na magsisimula na naman ang isa pang digmaan. Noong taong 320 ng Pars, ang hukbong Lucatonian ay sumalakay sa teritoryo ng Meriam, naghahandang maglunsad ng pangalawang pagsalakay sa Pars. Sa pagkakataong ito, ang hari mismo ang muling nangunguna sa pagsalakay, kasama ang 14 na taong gulang na si Prinsipe Arsalan sa kanyang pinakaunang kampanyang militar. Habang naghihintay ng impormasyon bago umalis, tiniyak ni Carlin, commander ng kabalyeriya, kay Arsalan na lahat ay kinakabahan sa unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, maraming magagaling na general ang nagmamarcha patungo sa labanan kasama si Grand Marshal Veros at 100,000 infantry. Dahil sa napakalaking kalamangan, halos garantisado na ang tagumpay. Bagamat medyo panatag na, hindi pa rin maintindihan ni Arsalan kung bakit mabilis na bumagsak ang kanilang kakampi na Miriam sa pagkakataong ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumalik ang ibong si Azrael at Damapo sa braso ni Arsalan. Matapos haplasin sandali ang mga balahibo nito, naramdaman ng prinsipe na may mali. Masyadong basa ang mga balahibo. Kahit na malinaw pa rin ang panahon at kainahinala, nagpa siya si General Carlin na mauna at magmasid sa lupain. Gayunpaman, walang sino man ang partikular na nag-aalala tungkol sa paparating na labanan. Sa Hanay, nagpakita din ang 3 batang lalaki mula sa mga nakaraang taon, handang magmarcha kasama ang prinsipe. Pagbalik sa kampo, sumama ang panahon, tulad ng kinatatakutan. Isang makapal na hamog ang bomb-alot, na lubhang naglilimita sa paningin. Habang inilalahad ni Arsalan ang sitwasyon, lumapit si Veros upang panatagin siya, na sinasabing ang kanilang emperador, si Endreger Roman III, ay hindi kailanman natalo sa labanan at dapat silang bumalik sa kampo sa ngayon. Ngunit halos hindi pa natatapos magsalita ang matanda nang dumating ang isang natataranta na sundalo. Sa pag-uulat na ikinagalit ni General Darien ang emperador at kailangan na nilang bumalik agad. Sa takot na makasira ito sa moral ng hukbo, nagmadaling bumalik ang lahat sa kampo. Sa loob ng tolda ng hari, hindi nag-atubiling lategoan ni Andreas ang general dahil sa pangahas na pagmumungkahi ng duwag na ideya ng pag-atras. Sa kabila ng paghampas, iginiit ni Darien na dapat muling isaalang-alang ng hari ang kasalukuyang pagsulong. Bagamat ang hukbong Parsian ay labis na makapangyarihan. Bakit pipiliin ng Lucatonian na makipaglaban sa kanila sa mga bukas na kapatagan kung saan sila ay nasa malinaw na kawalan, nangangamba siyang isa itong patibong. Bukod pa rito, ang kasalukuyang hamog ay lubhang humahadlang sa paningin ng kanilang hukbo. Ang pansamantalang pag-atras upang palakasin ang mga depensa sa kabisera ang magiging mas matalinong hakbang. Hindi lamang tumangging makinig si Haring Andreoras, kundi lalo pa siyang nagalit. Kinamuhian niya ang kaaway at idineklara na imposible ang ganoong bagay. Pagkatapos ay hinulaan ni Darien na maaaring mayroong isang especially iya sa kanilang hanay, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa mapagmataas na hari. Sa kanyang galit, inalisan ng hari si Darien ng kanyang posisyon bilang commander ng kabalyeriya at pinalayas siya sa kanyang paningin. Pumasok sina Arsalan at Veros sa tolda sa sandaling ito. Nang makita ang kanyang anak, lalong na si Andreas at inutusan ang binata na manatiling nakatago mula sa labanan sa halip na magpakita ng kanyang mukha dito.
Si Veros, na lolo ni Darien, ay agad na sinampal ang kanyang apo sa mukha ng ilang beses bilang isang uri ng disiplina. Saka lamang hamupa ang galit ng emperador, at ibinalik niya ang ranggo ni Darien. Nang maayos na ang usapin, umalis ang lahat sa tolda ng hari. Sa totoo lang, hindi lang si Darien. Ilang iba pang general, at maging si Arsalan mismo, ay napuno ng pagdududa tungkol sa labanang ito. Gayunpaman, sa utos ng hari, wala silang ibang magawa kundi ang pamwesto at maghanda para sa labanan. Sa panunood sa pag-alis ni Arsalan, hindi maiwasan ni Darien na maramdaman na ang emperador ay masyadong malamig sa kanyang sariling anak, na parang hindi niya anak ang binata. Hindi ikinatuwiran ni Veros ang punto. Sa halip, ipinaalala niya sa kanyang apo na manampa na palagi siyang mananatiling tapat at tatayo sa tabi ni Prinsipe Arsalan, hindi sa kaharian ng Pars, kundi sa prinsipe lamang. Naputol ang kanilang pag-uusap ng tunog ng mga tambuli ng digmaan, nahudyat na dumating na ang sandali ng labanan at dapat maghanda ang lahat para lumaban. Isinuot ni Arsalan ang kanyang helmet at sumakay kasama ang kanyang mga sundalo, handa na para sa labanan. Matapos marinig ang ulat ng isang malapit na tagapayo tungkol sa kakaunting bilang ng kalaban, hindi maiwasan ni Andreas na hamakin sila ng may paghamak. Iniulat din ng tagapayo na si Carlin na ang lupain sa unahan ay isang malawak at patag na walang anumang burol, na lubos na angkop para sa isang pag-atake. Nang marinig ito, lubos na napanatag ang hari. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at nagbigay ng isang nakapagpapasiglang talumpati upang simulan ang pagsalakay. Sunod-sunod na alon ng mga sundalo ang sumugod sa hamog. Sa kabilang panig, nang makita ng mga Lucatonian ang hukbong Parsian na sumusugod, sila ay ngumiti ng matagumpay. Totoo nga, ang lupain sa unahan ay hindi malawak na patag, kundi isang walang hanggang bangin. Ang mga sumusugod na tropa, na nadala ng kanilang sariling momentum, ay bumagsak sa kalaliman. Karamihan ay nasawi or malubhang nasugatan sa pagbangga. Ngunit ang mas nakakakilabot dito ay ang isang makapal na patong ng langis na bumabalot sa ilalim. Pagkalipas ng ilang segundo, umulan ng nagliliyab na mga palaso mula sa itaas. Sa harap ng mga takot na mata ng mga nakaligtas, ang hukay ay naging isang napakalaking impyerno. Ang sitwasyon ay kapahapahamak, ngunit ang mga buhay pa ay walang ibang magagawa kundi ang magpatuloy. Ang kanilang moral ay nawasak, at sila ay pinaslang ng mga puwersa ng Lucatonian sa isang mapaminsalang pagsalakay. Ang tanawin ay pumuno kay Arsalan ng matinding takot. Ang mga nakaligtas na sundalo ay desperadong hinimok ang prinsipe na tumakas, pagkatapos ay pinaandar ang kanyang kabayo upang dalhin siya palayo sa bangungot na ito. Sa daan, pinanood ni Arsalan ang kanyang mga sundalo na nabuwal na parang trigo sa harap ng karit. Pagkatapos ay inatake siya ng isang sundalong kaaway. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Arsalan mula sa kanyang kabayo upang labanan ang lalaki ng harap-harapan. Pagkatapos ng isang matinding pakikipaglaban, napaslang niya ang isang kaaway sa unang pagkakataon. Ngunit sa ngayon, ang lahat sa paligid niya ay tumahimik na. Walang iba kundi mga bangkay. Gaano man kalakas ang sigaw ni Arsalan, walang sumasagot. Kahit ang tatlong batang lalaki na sumama sa kanya mula pagkabata ay nasawi sa larangan ng digmaan na ito. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, si Darien ay mabilis na nakasakay sa kabayo upang hanapin ang prinsipe. Sa kabilang panig, si Arsalan, na nilulunok ng kawalan ng pag-asa, ay narinig si General Carlin na tumatawag sa kanya. Parang isang bulag na nakahanap ng tungkod, tumakbo siya patungo sa tinig. Ngunit habang humuhupa ang hamog, natigilan si Arsalan nang makita ang general na naglalakad kasama ang hukbo ng Lucatania. Si Carlin ang traidor at sa isa pang sulok ng larangan ng digmaan, si Haring Andre Oras, na buhay pa, ay ngayon lamang nakatanggap ng balita na si General Carlin ay nawala ng walang bakas. Nakatayo sa kanyang kabayo, walang humpay na inatake ni Carlin si Arsalan, na may layuning tapusin ang prinsipe upang tuluyang mapuksa ang lahi ng mga Parsian. Ngunit sa sandaling iyon, sumugod si Darien na parang bagyo, isa-isang pinapaslang ang mga sundalong kaaway upang iligtas ang prinsipe. Sa panig ng mga Lucatania, ang kanilang mga tauhan ay nakatayo sa harap ng nagliliyab na apoy, na naghahadges ng mga sumpa patungo sa kaharian ng Parsian. Pagbalik sa larangan ng digmaan, ginampanan ni Veros ang tungkuling protektahan ang hari, ipinadala si Darien upang hanapin ang prinsipeng nawawala.
Nang malaman ni Darian na si Carlin ang traidor, siya ay napuno ng galit. Ngunit inangkin lamang ni Carlin na ang ginawa niya ay para sa pangmatagalang kabutihan ng Pars, na si Haring Andre Oras ay kailangang alisin. Isinantabi ang walang kabuluhang interogasyon, agad na naglaban ang dalawa. Pagkatapos ng isang matinding palitan ng salita, napagtanto ni Carlin na nawawalan na siya ng kalamangan at mabilis na umatras kasama ang mga puwersang Lucatonian. Si Darian, na iniisip ang mas malawak na larawan at ang kaligtasan ng prinsipe, ay piniling huwag habulin hanggang kasawian at sa halip ay nagmadali upang hanapin si Arsalan at dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa kabilang banda, natanggap ni Haring Andre Oras ang balita tungkol sa pagkatalo ng kanyang mga sundalo. Tila wala na silang pagkakataong manalo sa labanang ito. Paulit-ulit na hinimok ni Veros ang hari na umatras para sa kapakanan ng mas malaking layunin, ngunit natural na tumatangging tiisin ng mapagmataas na hari ang gayong kahihiyan. Patuloy na ipinapaalala sa kanya ni Veros ang mga taong naghahangad ng kapayapaan at ang reyna na naghihintay sa kanya pabalik sa kabisera. Napuno ng galit si Andre Oras, ngunit sa huli, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin at ibigay ang utos na umatras. Agad na tumalikod ang mga sundalo sa likuran niya, naghahandang umalis sa larangan ng digmaan at iparating ang utos ng pag-atras sa mga natitirang puwersa. Gayunpaman, ang pagtataksil ni Carlin ay lumampas pa sa kanyang sarili. Lihim na pinaslang ng mga taksil na sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ang mga mensahero na may dalang utos ng pag-atras. Pagkatapos ay bumalik upang sabihin sa lahat na natalo si Haring Andre Oras at tumakas sa larangan. Ang utos ng pag-atras ay binaluktot sa isang kasinungalingan. Ang mga sundalo sa likuran ay natigilan at napuno ng galit. Maging ang mga general na palaging tapat ay galit na ngayon at lumingon upang umalis. Ang mga tapat pa rin sa hari at ang mga nais na talikuran siya ay nagsimulang maglaban. Ngunit sa sandaling iyon, muling sumulong ang hukbo ng Lucatania. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagpa siya ang magkabilang panig na puksain muna ang kaaway bago ayusin ang kanilang sariling alitan. Pagsapit ng gabi, tinanggap na ng hukbong Parkian ang pagkatalo, batay sa bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig. Sa ibang lugar, sina Haring Andre Oras at Grand Marshal Veros, na tila ligtas na sa kanilang pagbabalik, ay biglang nabangga ng kaaway. Isa-isa, tinamaan ng mga palaso ang mga sundalo at natamba sa bangin. Sina Veros at Andre Oras mismo ay tinamaan din. Sa sandaling iyon, nagpakita ang panauhing commander ng Lucatania, si Silver Mask, at nagutos ng tigil putukan. Mula sa kanyang mga salita, napagtanto ng parehong lalaki na ang lahat ay inayos at hinulaan ng traidor na si Carlin, kasama na ang mismong ruta na kanilang tatahakin pabalik sa kabisera. Agad na hinugot ni Veros ang kanyang espada, determinadong lumaban at mag-alis ng daan para makatakas ang hari. Madali niyang pinaalis ang mga karaniwang sundalo, ngunit siya ay natamba ng isang atake mula kay Silver Mask, na ang lakas ay tila 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga Grand Marshal. Ang pagsaksi sa pagkasawi ni Veros ay nag-iwan kay Andre Oras sa pagkabigla. Wala siyang ideya kung sino talaga ang nakamaskarang figurang ito sa harap niya. Tila may matinding puot ang Silver Mask kay Haring Andre Oras at sa kanyang mga krimen at tila 16 na taon nang naghintay para sa mismong araw na ito. At pagkatapos, gamit ang sarili niyang kamay, pinaslang niya ang hari. Nang hina at nasugatan, hindi na makapit si Andre Oras. Pagbalik sa larangan ng digmaan, isinakay ni Darian si Arsalan sa kanyang kabayo, at mabilis silang tumakas sa lugar. Sa daan, natagpuan nila ang isang sundalong halos hindi pa nakakapit sa buhay at nagmadali silang iligtas ito para sa impormasyon. Ang lalaki ay naglilingkod sa ilalim ni General Shapor. Bago masawi, sinabi niya sa kanila na maraming general ang nasawi sa labanang ito. Nang marinig na umatras si Haring Andre Oras sa pagkatalo, tuluyang bumagsak ang moral, na naging imposible ang tagumpay. Labis na nag-aalala si Arsalan tungkol sa kaligtasan ng kanyang ama. Ang tanging pag-comfort lamang ni Darian ay ang pagsasabi na malamang na buhay pa ang hari at sinimulan ng dalawa ang pagpaplano ng kanilang pagbabalik sa kabisera upang masuri ang sitwasyon. Ang pagtakas sa larangan ng digmaan ngayon ay lubhang mapanganib. Kaya nagpa siya si Darian na isama muna silang dalawa upang makita si Narcis, isang kaibigan niya. Pagkatapos ng mapagpasyang labanan, ang mga sundalong Lucatania ay bumalik sa kanilang kampo ng may tagumpay bilang mga nagwagi. Ngunit habang sila ay nagdiriwang,
ang mga sundalong Parkian ay lumabas mula sa nagliliyab na hukay, sumusulong kahit na ang kanilang mga katawan ay nilalamon ng apoy. Ang mga sundalo sa itaas ay agad na nagpaulan ng mga palaso sa kanila. Mula sa kanilang kinatatayuan, pinanood ng mga commander ng Lucotonia ang eksena ng may halong pagkamangha at ginhawa, nagpapasalamat sa kanilang estratehiya. Dahil sa isang direktang paghaharap, tiyak na wala silang magiging laban. Ngunit hindi na mababago ang resulta at nanalo ang Lucotonia. Sa daan, dalawang general ng kaaway ang nag-usap. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi ito ikinatuwa ni General Monrad. Naniniwala ang kanyang kasama na si Bowden na nakikipaglaban sila para sa kanilang tinubuang bayan at para sa mga sundalong nagsakripisyo ng kanilang buhay sa labanan 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa alaala ni Monrad, noong panahon ng pananakop sa Merriam, pinaslang nila kahit ang mga bagong silang na sanggol at mga inosenteng sibilyan. Talaga bang patatawarin sila ng mga Diyos para doon? Tunay bang matuwid ang kanilang ginawa? Doon din, isang sundalo ang sumugod dala ang magandang balita. Ang hari ng kaaway na si Andre Oras ay tuluyang natalo at napaslang ni Silver Mask. Sa kabilang panig, ipinagpatuloy ni na Arsalan at Darien ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang kaibigang nagngangalang Narcis. Si Narcis ay dating pinuno ng lalawigan ng Dalom at pinatalsik mula sa konseho ng hari ni Andre Oras 3 taon na ang nakalilipas. Sa isang labanan sa pagitan ng 3 magkakaalyadong bansa, pinalaya niya ang mga bilanggo ng kaaway at pinauwi sila nang walang napaslang kahit isa. Narinig ito, nag-alala si Arsalan na baka hindi sila kupkupan ni Narcis. Tiniyak sa kanya ni Darien na dahil sila mismo ay mga taunang tao na, maaaring mas gusto ni Narcis na tanggapin sila. Lalong nalungkot si Arsalan sa mga salitang iyon, ngunit nananatili ang katotohanan. Ang kanilang prioridad ngayon ay ang mabuhay lamang. Pagsapit ng gabi, nagpa siya ang dalawa na huwag magpahinga at magpatuloy. Si Narcis ay naninirahan sa kaibuturan ng kabundukan, namumuhay ng medyo mapayapa sa pagpipinta at pagpapahinga, kahit na isang tunay na kakilakilabot na pintor. Pagkatapos nilang mag-usap, isang kutsilyong panghagis ang biglang lumipad patungo sa kanila mula sa mga anino. Tila ito ang bodyguard ni Narcis. Nakilala ni Darien kung sino ito at mabilis na tinawag upang magpakilala. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita at pinapasok sila. Hindi nagtagal, nakatayo sila sa harap ng isang simple ngunit mukhang maaliwalas na bahay. Nang marinig ang tawag ni Darien, sa wakas ay binuksan ni Narcis ang pinto upang salubungin sila. Sa bundok ng Basher, nagkita sina Narcis at Darien. Dinala ni Darien si Arsalan at ipinakilala ang tunay na pagkakakilanlan ng prinsipe. Mabilis silang pumasok sa loob upang magpahinga para sa gabi. Sa sandaling pumasok si Arsalan, napansin niya ang mga ipinintang gawa ni Narcis. Hindi sila naiiba sa mga guhit na ginawa ng maliliit na bata. Isinasantabi iyon, agad silang umupo sa mesa upang maghapunan ng magkasama. Habang kumakain, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang tatlo na mag-usap ng matagal. Lumalabas na si Narcis ay dating kalihim sa konseho ng hari at nakaisip ng maraming mahuhusay na estratehiya na nakatulong sa Pars na makamit ang tagumpay at pangangibabaw sa maraming labanan. Halimbawa, 5 taon na ang nakalilipas, 3 bansa, ang Trans, Sinta, at Turk, ay bumuo ng isang alyansa upang sakupin ang Pars. Noong panahong iyon, si Narcis ang humarap sa hari. Inamin niyang pinalaya niya ang lahat ng alipin sa kanyang ari-arian at nawalan ng maraming sundalong kabalyero dahil dito, at iminungkahing gamitin ang kanyang sariling tuso upang pagbayaran ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng pagwawasak sa alyansang 3 bansa at pagsiguro ng tagumpay ng hindi nangangailangan ng hukbo. Nahikayat si Andre Oras ng kanyang matapang at masiglang mga salita at sumang-ayon. Nang gabing iyon, umalis si Narcis kasama ang kanyang maliit na grupo ng mga tauhan. Bumalik siya pagkatapos ng ilang araw, matapos palayain ang 2,000 bilanggo ng digmaan sa panahong iyon. Ang kanyang mga ginawa ay ikinagalit ng mga sundalo, ang ilan sa kanila ay hinugot pa ang kanilang mga espada upang hamanin siya. Dahil ang mga bilanggo ng digmaan ay itinuturing na pagmamalaki ng isang bansa, hindi nag-atubiling bumunot si Narcis ng sarili niyang espada at madaling tinalo silang lahat. Ipinahayag niya ng may lubos na kumpiyansa na salamat sa kanyang mga ginawa, ang alyansang 3 bansa ay magugunaw bago matapos ang gabi at dapat silang maghanda para sa isang ganap na pagsalakay kaagad. Totoo nga,
Nang gabing iyon, biglang naglaban ang mga sundalo ng tatlong bansa sa isa't isa sa isang malupit at mabangis na labanan. Sinamantala ng hukbong Persian ang pagkakataon at nilampasan silang lahat. Dahil dito, ang katanyagan ng mga kabalyeriya ng Pars ay naging maalamat sa buong mundo. Ang ginawa nga ni Narses ay ang pagkalat ng mga maling tsismis sa kaharian ng Turk sa mga kaaway. Nagtanim siya ng tsismis na pinagtaksilan ng Shira ang alyansa at palihim na nakipagsabuatan sa Pars gamit ang maagang pagpapalaya sa mga bilanggo ng Shira bilang patunay. Ganito rin ang ginawa sa kaharian ng Tran. Pagkatapos, nang mapalaya ang mga bilanggo ng Shira, bumulong sila sa kanilang sariling mga tao na ang Tran at Turk ay nagkaroon ng kasunduan upang salakayin ang Shira. At kaya, ang tatlong bansa ay nalunod sa isa't isa na hinala at sinira ang kanilang alyansa bago pa man sila makaatake ng iba. Lubos na humanga at naantig si Arsalan sa katalinuhan ng mga estratehiya ni Narses. Pagkatapos kumain, binaligtad ni Narses ang usapan at tinanong sila tungkol sa nangyari ngayon. Prangkang nagsalita si Darian tungkol sa mga pakana ng Lucatania, na pawang nagmula sa traidor na si Carlan. Matapos marinig ang lahat, agad na nahinuhan ni Narses na tiyak na mayroong isang taong napakatalino na nag-oorganisa ng digmaang ito mula sa likod ng mga eksena. Sinamantala ang pagkakataon, hiniling ni Darian kay Narses na sumama sa kanilang layunin at maglingkod kay Arsalan sa kanyang kampanya upang mabawi ang kaharian. Mariing tinanggihan ni Narses ang imbitasyon, sinabing nais lamang niyang magretiro at ipagpatuloy ang kanyang sining. Nang marinig ito ni Arsalan, hindi na siya pinilit. Gusto lang niyang marinig ang mga iniisip ng isang taong may malinaw na pag-iisip. Prangkang nagsalita si Narses. Kung tunay nilang nais na makamit ang isang bagay na dakila, dapat munang buwagin ng kanilang kaharian ang institusyon ng pang-aalipin. Ito mismo ang nagtulak kay Haring Andre Oras na tanggalin siya sa kanyang posisyon. Nang marinig ito, hindi na tumutol si Arsalan. Total, sina Narses, Darian, at siya mismo ay pawang mga taong kinamumuhian ng hari, kaya mas mabuting magpatuloy na lang sila sa landas na iyon. Labis na nagulat si Narses, ngunit sa huli ay pumayag na tulungan si Arsalan habang nananatili siya. Sa dilim ng gabi, habang natutulog si Arsalan, ipinagpatuloy ng binatang si Ilam ang kanyang mga tungkulin, pinapakain ang mga kabayo. Samantala, magkasamang nakaupo at nag-uusap sina Narses at Darian. Malinaw na kinikilala nilang dalawa na si Haring Andre Oras ay masyadong mayabang at labis na nagtitiwala sa lakas habang pinapabayaan ang estratehiya, kaya natalo ang Pars sa labanan. Ngunit paano naman ang kanyang anak? Prangkang itinuro ni Darian na pagkatapos ng kamakailang pagkatalo, natabunan ng kalungkutan ni Arsalan ang anumang pagnanais na maghiganti. Siya ay masyadong mabait at masyadong sensitibo. Bagamat kahanga-hanga, ang mga ganitong katangian ay hindi perpekto para sa isang mandirigma. Pagbalik sa palasyo, palaging minamahal ng hari si Reyna Tahami, ngunit tinatrato si Arsalan ng may kakaibang lamig. Ganoon din ang Reyna at tila silang tatlo ay nagtatago ng isang lihim na iilan lamang ang nakakaalam. Kinabukasan, maagang lumabas si Narses upang magsanay ng kanyang sining. Nagising si Arsalan at tumungo sa kusina upang batiin si Ilam at mag-alok ng tulong, ngunit para lamang basagin ang isang tambak ng mga pinggan. Tila walang pakialam si Ilam kay Arsalan at hiniling lamang sa kanya na huwag hawakan ang kahit ano. Nakatayo lamang si Arsalan sa malayo at pinapanood siyang magluto. Hindi mapigil ang humanga sa kakayahan at kasipagan ni Ilam. Tinanong ni Arsalan si Ilam na dahil pinalaya na siya at ngayon ay isa ng ordinaryong tao. Bakit siya nananatili sa paglilingkod sa isang taong may sariling paniniwala? Sinabi lang ni Ilam na ito ay dahil pinili niya. Nang marinig ito, naalala ni Arsalan ang batang nakilala niya ilang taon na ang nakalilipas. Marahil ang mga alipin ay dapat talagang palayain mula sa mga gapos ng pagkaalipin. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakita ang isang grupo ng mga lalaki sa kagubatan. Sila ay mga tauhan ni Carlan. Naramdaman ni Narses ang kanilang presensya at mabilis na itinago ang kanyang mga gamit sa loob ng bahay. Sa una, hindi maintindihan ni Narses kung paano nila natagpuan ang lugar na ito. Ngunit nang malaman niya na dumaan si Darian sa kuta ni Carlan habang papunta rito, napagtanto niya na balak siyang hilahin ng lalaki dito mula pa sa simula. Ngunit walang saysay ang makipagtalo dahil nakapasok na sa bahay ang mga tauhan ni Carlan. Nagpakilala sila bilang mga lalaking naglilingkod kay Eren na si Carlan.
Si Arsalan na nagtatago sa likuran ay natigilan dahil ang titulo ng Eren ay palaging kay Veros lamang. Ganito rin ang iniisip ni Narcisse at tinanong sila tungkol dito. Ngumiti ng mapanglo ang mga lalaki at tahasang sinabi na nasawi na si Veros at ang kanyang ulo ay nakasabit sa mga tarangkahan ng kabisera na ikat-ana. Nabigla at nalungkot sina Arsalan at Darien. Hindi sinasadyang nakalabas sila ng isang tunog, na pumukaw sa hinala ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ang mga nanghihimasok sa ingay. Ang paghahanap kay Arsalan ay pangalawa lamang sa kanilang misyon. Ang kanilang tunay na layunin ay kunin si Narcisse sa kanilang panig. Dahil sa kanilang alok, tahasang tumanggi si Narcisse at hindi nagpigil sa pagpapakawala ng sunod-sunod na pang-iinsulto sa taksil na si Carlin. Galit na galit ang mga lalaki at sumugod upang umatake, ngunit mabilis na pinaandar ni Narcisse ang isang mekanismo sa loob ng bahay, na nagpabagsak sa kanila sa isang hukay sa ibaba. Nang maging malinaw ang baybayin, lumabas sina Arsalan at Darien. Pareho silang labis na nalungkot sa pagkasawi ni Veros, ngunit hindi nila kayang manatiling mahina. Kaya, pansamantala, silang apat ay umupo sa hapagkainan para mag-almusal. Napagtanto ni Arsalan sa sandaling ito na palagi siyang umaasa sa tulong ng iba at hindi pa talaga siya tunay na nakatayo sa sarili niyang mga paa. Si Darien, na hindi makakain ng mapayapa, ay muling humiling kay Narcisse na maglingkod sa prinsipe, ngunit natural lamang na muling tinanggihan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, si Arsalan ang nag-alok kay Narcisse na personal na ipaabot ang imbitasyon. Bilang kapalit ng kanyang paglilingkod, kung magtagumpay si Arsalan sa pag-akyat sa trono bilang emperador ng Pars, ipagkakaloob niya kay Narcisse ang titulong pintor ng korte ng konseho ng hari. Sa pagkamangha ng lahat, si Narcisse ay ngumiti ng may pagtataka at agad na tinanggap ang alok ni Arsalan, na ipinangako ang kanyang matibay na katapatan sa prinsipe. Matapos matanggap ang pangako ng paglilingkod ni Narcisse, mabilis na hinimok ni Arsalan ang lahat na tumungo sa kabisera ng ikat-ana upang maghanda para sa kung ano ang mangyayari. Narinig ito ni Elam at nag-impake para kay Narcisse ngunit nalaman lamang na balak siyang iwan ng kanyang master sa pangangalaga ng iba. Inayos ni Narcisse ang isang kordero na manatili kasama ang isang kaibigan sa daungan ng Gilan kung saan isang mangangalakal ang magbabantay sa kanya, at tutulong sa kanya na makatakas kung sakaling makarating ang hukbo ng Lucatania sa lugar. Matigas na iginiit ni Elam na sumama sa kanila. Sinuportahan ni Darien at Arsalan ang nais ng lalaki na sumama. Total, kung walang kordero, sino ang magluluto ng ganito kasarap na pagkain? Kaya nagpasya silang lahat na maglakbay ng magkasama. Tinulungan pa nga ni Arsalan ang kordero na iimpake ang kanilang mga gamit. Natuwa si Darien na makitang nagkaroon ng bagong kaibigan ang prinsipe. Pagkatapos ng maikling paghahanda na may mga kabayo at suplay na handa, magkasama silang naglakbay. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis sa bahay, sa wakas ay nagawang makaahon ng mga sundalo ni Carlin mula sa hukay. Nawalan ng kanilang mga kabayo, wala silang ibang magawa kundi maglakad, desperado na magulat pabalik sa kanilang mga nakatataas sa lalong madaling panahon. Sa kagubatan, matagal na silang pinagmamasdan ni Elam bago bumalik sa kuweba upang magulat. Lumalabas na hindi pa umaalis ang grupo, ngunit sa halip ay pansamantalang sumilong sa kakahuyan. Mahinahong naglaro ng chess si Narcisse, na binanggit na kung balak ng mga lalaking iyon na maglakad pabalik sa kuta, malamang na hindi man lang sila makakalagpas sa paanan ng bundok sa pagtatapos ng araw. Nanatiling labis na nag-aalala si Arsalan. Wala silang natanggap na balita mula sa kabisera, at nasawi na si Veros. Ang maipapayo lamang sa kanya ni Narcisse ay manatiling kalmado at harapin muna ang sitwasyon. Kung magmadali silang bumaba ng bundok ngayon, kailangan nilang harapin ng harapan ang mga puwersa ni Carlin. Mas makabubuting maghintay dito hanggang sa makaalis ang kaaway bago gumawa ng kanilang hakbang. Gamit ang chessboard sa harap niya, inilatag ni Narcisse ang kanyang estratehiya. Dapat nilang pilitin ang kaaway na ituon ang kanilang mga puwersa kung saan nila gusto. Iyan ang esensya ng pagpaplano. Sapagkat gaano man kalakas ang isang hukbo, ang tunay na halaga ng mga taktika sa militar ay nakasalalay sa pagsiguro ng tagumpay bago maubos ang lahat ng puwersa ng isang tao. Napagtanto ngayon ni Arsalan kung gaano katapang ang ginawa ni Darien, ang pagsalakay sa isang buong hukbo para lamang iligtas siya. Total, hindi laging maaasahan ng isang commander ang mga sundalong tulad ni Darien.
Dapat nilang ituring ang lahat bilang pinakamahinang kawing at humanap ng mga paraan upang pamunuan kahit ang isang mahinang hukbo tungo sa tagumpay. Binanggit ni Narcisse ang pagkatalo sa Atropatene upang bigyang diin ang aral. Gaano man kalakas ang isang puwersa, kung walang wastong estratehiya, hindi ito maaaring manalo. Malinaw na hindi masusundan ni Arsalan ang mga yapak ng kanyang ama. Unti-unti niyang natatanggap ang lahat ng itinuro sa kanya ni Narcisse, naghahandang ilapat ang mga aral na ito sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Narcisse sa kagustuhan ng prinsipe na matuto. Pagkatapos ay lumingon siya upang ipaalala kay Darien na huwag tapusin si Carlin kung makakasalubong nila siya. Kailangan nilang tanungin ang traidor upang matuklasan ang mas malalaking sikreto sa likod ng lahat ng ito. Naalala ni Arsalan ang sinabi ni Carlin sa kanya sa larangan ng digmaan at naramdaman na ito ay higit pa sa isang ordinaryong pagsalakay. Lumipat ang eksena sa kuta ng Peshawar kung saan ang commander ng kabalyeriya na si Kishard ay laging nagbabantay sa kuta. Sa sandaling ito, bumalik ang kanyang ibong si Azrael na lubos na ikinagulat ni Kishard dahil dapat ay kasama pa rin ng ibon si Prinsipe Arsalan. Sa sandaling iyon, dumating din ang sundalong si Baman dala ang balita ng pagkatalo at pagkawala ng hari. Mas malala pa, ang hukbo ng Lucatonia ay sumusulong na patungo sa kabisera ng Ikat-ana. Malapit sa kabisera, iniiwan ng mga puwersa ng Lucatonia ang kasawian at pagkawasak saan man sila magpunta, nagtatayo ng mga nayon at pumapaslang ng mga tao na parang pagpuputol ng dayami. Agad na tinatakan ng kabisera ang mga pintuan nito upang matiyak ang kaligtasan. Ang mga mamamayan sa loob ay labis na nataranta. Marami ang ayaw maniwala na natalo ang hari, at itinatanggi ang mga ulat bilang mga walang basehang tsismis. Sa itaas, ang mga general ay naghihintay at nagmamasid ng may lumalaking pagkabalisa. Habang papalapit ang hukbo ng kaaway, lahat ay natakot nang makitang si General Shapur ay nabihag at iginapos. Ang pinunong si Boden, ang dakilang inquisitor ng pananampalataya ng Yoldaboth, ay nagsalita para sa kanilang Diyos upang hatulan ang mga pagano ng Ikbatana dahil sa kasalanang pamumusong. Balak niyang gamitin ang kanilang nabihag na general upang maghatid ng banal na parusa para sa mga kasalanang iyon. Hindi mapigilan ng mga sundalo sa mga pader ang kanilang mga sumpa sa lalaking ng ahas na insultuhan ang kanilang kaharian. Pinahirapan ni Boden si Shapur habang tinatawag siyang isang mamumusong at isang diablo na walang paggalang sa mga Diyos. Si Shapur, kahit na lubos na nanghina, ay nanatiling tapat sa kanyang tinubuang bayan hanggang sa wakas. Hiniling niya na tapusin siya ng matandang panatiko sa halip na pilitin siyang makinig sa kawawang pananampalatayang iyon. Galit na galit si Boden, at paulit-ulit na hinampas ang ulo ni Shapur gamit ang kanyang tungkod upang patahimikin siya. Sinamantala ang sandali nang mapagod ang mga braso ng matanda, sumigaw si Shapur sa kanyang mga sundalo sa mga pader, nagmamakaawa sa kanila na bunutin ang kanilang mga pana at paputukan siya hanggang masawi. Mas gugustuhin pa niyang masawi para sa kanyang bayan kaysa sa kamay ng mga taong bayan na ito. Bagamat nasasaktan, sunod-sunod na palaso ang lumipad pababa para sa kanilang dakilang general. Pagkatapos, isang palaso mula sa isang misteryosong estranghero ang tumama, tumusok sa ulo ni Shapur at nagbigay sa dakilang general ng pangwakas na mahabaging kasawian. Ito ay nagpamangha sa hukbo ng mga Lukatan at pumuno sa kanila ng takot dahil hindi nila maisip ang sino mang may kakayahang magpana mula sa napakalayong distansya. Mabilis na lumingon ang mamamana at naglaho. Sa itaas, nasaksihan ng reyna ang lahat at mahinahong inutusan ang kanyang mga tagapaglingkod na hanapin ang nagpana at gantimpalaan sila ng sagana. Kaagad pagkatapos ng pagkasawi ni Shapur, muling sumugod ang mga sundalong Lucatonian, na determinadong sakupin ang kabisera ng Ikat-ana. Ang mga lalaking ito ay sumugod sa ngalan ng kanilang pananampalataya, determinadong tapusin ang mga pagano at sirain ang mga depensa ng kaharian. Sa loob ng palasyo, nakilala ng reyna si Javai, ang nagpana ng palaso na pumaslang kay Shapur. Nakilala agad siya ng isa sa mga tagapaglingkod bilang ang lalaking nakilala niya at nakasama niya noong nakaraang gabi, isang sinungaling na nag-aangking prinsipe ng Siston. Hindi pinansin ng reyna ang mga ganitong walang kabuluhang bagay at gumawa na lamang ng isang instrumentong pangmusika, hiniling kay Javai na tumugtog. Agad na ipinakita ni Javai ang kanyang talento, gamit ang kanta upang ilarawan ang labanang nagaganap sa labas ng mga pader ng palasyo.
Nang matapos ang musika, ginantimpalaan siya ng reyna ng mga gintong barya, na nagtapos sa pangyayari para sa araw na iyon. Pagbalik sa kuweba, hinulaan ni Narcisse na malamang na narating na ng hukbong Lucatonian ang ikat-o na ngayon. Bagamat kakilakilabot ang mga pintuan ng lungsod, walang tunay na hindi mapapasukan. Mabilis na naunawaan ni Arsalan ang ipinahihiwatig. Kung ang mga pintuan ay hindi masisira mula sa labas, tiyak na mabubuksan ang mga ito mula sa loob, hindi sa pamamagitan ng mga sandata, kundi sa pamamagitan ng mga salita. Kasunod ng pangangatwiran ni Narcisse, napagtanto ni Arsalan na ang mga may kakayahang gawin ito ay ang mga alipin. Totoo nga, sa labas ng mga pader, patuloy na nananawagan ang hukbo ng Lucatonian sa mga alipin sa loob ng ikat-ana na bumangon at lumaban para sa kanilang sarili at para sa Diyos na si Yaldabaoth. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang gumalaw ang kalooban ng mga alipin. Sinunog nila ang mga gusali, na nagpasiklab sa pambungad na paghihimagsik. Malinaw na naunawaan ni Darien na ang bilang ng mga alipin sa loob ng lungsod ay higit na nakahihigit sa bilang ng mga maharlika at pari. Gaano man katibay ang mga kuta ng ikat-ana, hindi nila kayang tiisin ang napakaraming bilang. Sabik na gustong umalis agad si Arsalan at umuwi upang ipagtanggol ang kaharian. Mabilis na ipinaalala sa kanya ni Narcisse na sa kanilang apat lamang, wala silang magagawa. Pagkatapos ay nagbangon siya ng isang mas nakakabahalang tanong. Bago pa man mangyari ang alinman sa mga ito, dapat sana ay pinalaya na ng hari ang mga alipin. Natatakot siyang nangyari na ang pinakamasamang nangyari. Sa loob ng palasyo, ang mga sigaw na humihimok sa mga alipin na mag-alsa ay umalangaw sa buong kuta, na nagpagising sa mga nagdusa sa ilalim ng sapilitang paggawa. Pagkatapos ay biglang tumahimik ang mga ingay mula sa labas. Ngunit tinawag ng mga sundalo ang kanilang mga general na pumunta at tingnan ang sitwasyon sa kabila ng mga pader. Natakot sila nang makita ang mga ulo na nakadisplay sa labas. Sila ay kabilang sa mga general na nakipaglaban sa kamakailang labanan at kabilang sa kanila ang ulo ni Grand Marshal Veroz. Ang balita ay mabilis na naiulat sa palasyo. Hindi na nakapagpigil ang reyna. Ngunit matapos mabawi ang kanyang katinoan at malaman na ang ulo ni Haring Andreas ay wala sa kanila, nagpasalamat lamang siya sa mga general para sa ulat at mabilis silang pinaalis. Habang palabas sila ng palasyo, hindi nila maiwasang magtaka kung paano naging walang pakialam ang reyna sa sarili niyang anak. Kung isasantabi iyon, nais ng isang general na buksan ng Epetana ang mga pintuan nito at maglunsad ng kontra-atake laban sa kaaway. Ngunit mabilis na tumutol si General Samuel. Kailangan muna nilang maghintay ng mga karagdagang tauhan mula sa kuta ng Peshawar. Saka lamang sila maaaring umatake mula sa dalawang panig at mabilis na tapusin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malayo sa kanais-nais. Patuloy na hinihimok ng mga sundalong Lucatonian ang mga alipin na bumangon at lumaban para sa pagkakapantay-pantay. Sa takot na ang mga alipin ay talagang susunod, hinugot ng isang general ang kanyang espada at hinabol sila pabalik. Muling namagitan si General Samuel, na nagbabala na hindi nila dapat gamitin ang pang-aapi upang magpataw ng kaayusan. Kung tunay na mag-aalsa ang mga alipin, mas malaki ang panganib na malalagay sa panganib ng Epetana. Sa kabila nito, nawalan na ng pasensya ang Mainitan ang ulong general at nais na agad na umatake. Sa gitna nito, dumating ang mas masamang balita. Sinimulan ng sunugin ng mga alipin ang malaking bulwagan at sinusubukang buksan ng pilit ang kanlurang tarangkahan upang anyayahan ang kaaway na pumasok. Sa kabilang panig, nahihirapan ang mga sundalo na pigilan ang mga alipin na naghahangad ng kaayusan at kalayaan. Hindi nag-atubiling sumakay sa kanyang kabayo ang Mainitan ang ulong general papasok sa karamihan, tinatapakan ang mga alipin at binantayan ang tarangkahan upang pigilan silang makalusot. Hinabol siya muli ni General Samuel, binalaan siyang itigil ang ganitong mga aksyon. Bagamat nakapaslang na siya ng 10 rebelde, nagtanim din siya ng mga binhi ng sama ng loob sa hindi mabilang na iba pa na ngayon ay nasa bingit ng pag-aalsa. Totoo nga, ilang sandali lamang pagkatapos nito, mas maraming pag-aalsa ang sumiklab sa kabilang panig ng kuta. Ang mga maharlika at klero na naglalakad sa lungsod ay inatake ng mga rebeldeng alipin. Sa mga piitan, mas maraming alipin ang naghihintay sa kanilang sandali upang bumuhos. Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, mabilis na bumalik si General Samuel sa palasyo upang iulat ang sitwasyon sa reyna.
Hinimok niya silang itigil ang paggamit ng puwersa upang supalan ang mga alipin at sa halip ay tretuhin sila ng mas mabuti upang pansamantalang mapigilan ang kaguluhan. Ikinakatwiran ng reyna na walang magagawa ang mga alipin gamit ang kanilang mga kaawa-awang sandata at ang paggawa nito ay mag-aalog sa mismong pundasyon ng lipunang parian. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na hikayatin siya, tumanggi ang reyna na gumawa ng pangwakas na desisyon. Sa loob ng lungsod, si Jayvai ay nasisiyahan sa masasarap na pagkain at pinapanood ang kaguluhan sa labas nang makatanggap siya ng balita na nais siyang makita ni Chancellor Hosrub. Mapagkumbabang humingi ng tulong ang Chancellor kay Jayvai, bagamat mabilis na napansin ni Jayvai ang isang armadong grupo na nakatayo sa likuran ng lalaki, handang tapusin siya anumang oras. Hiniling lamang ng Chancellor kay Jayvai na gamitin ang lihim na daanan upang ihatid ang reyna palabas ng palasyo patungo sa isang mas ligtas na lokasyon at susunod ang gantimpala. Dumating ang gabi, at kahit na tila mapayapa, ang mga puwersa ng Lucatonian ay naglunsad ng isa pang pagsalakay, na walang iniwang lugar na hindi nagagalaw. Sa loob ng palasyo, tinanggap ni Jayvai ang misyon at naghanda na ihatid ang reyna palayo. Lubos na nandidiri si Jayvai sa gumuguhong kabisera na ito. Nawawala ang hari at iniiwan ng reyna ang mahigit 1 milyong mamamayan upang iligtas ang kanyang sarili. Walang anumang katuturan tungkol dito. Sa kalaliman ng gabi, si Darian ay hindi mapakali at nais na agad na umatake, ngunit pinigilan siya ni Narcisse. Napakaliit ng kanilang pagkakataong manalo kung aatake sila ngayon. Ang kanilang target ay hindi dapat ang buong hukbo ng Lucatonian, kundi si Carlin lamang. Sa ngayon, ang traidor ay abala sa pag-aasikaso ng mga bagay sa kabisera. Ngunit pagkatapos ay tiyak na hahabulin niya ang prinsipe na may iilang malalapit na tagasunod lamang. Nangatuwiran si Narcisse na si Carlin, bagamat dating general ng Pars, ay hindi kinakailangang makamit ang buong tiwala ng mga puwersa ng Lucatonian. Kailangan nilang maghintay hanggang sa humiwalay si Carlin sa pangunahing hukbo bago umatake. Sa pamamagitan lamang ng pagbihag kay Carlin ay matutuklasan nila ang ugat ng problema at mapaplano ang kanilang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, dumating si Elam upang iulat na ang mga sundalo sa labas ay hinahanap pa rin sila, ngunit walang anumang pagmamadali, na nangangahulugang malamang na hindi pa umaalis si Carlin sa ikat-ana. Sa palasyo, tahasang inilantad ni Jayvai ang katotohanan tungkol sa tagapaglingkod sa harap niya. Ang babaeng kanyang sinasamahan ay isa lamang kambal na katawan, isang patibong na nilalayong bumili ng oras para makatakas ang tunay na reyna. Iyon ang kanilang tunay na plano. Nang makitang nasira ang kanyang takip, agad na umatake ang patibong at tumakas sa pamamagitan ng lihim na daanan. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, ang kapaspalad na babae ay nakaharap kay Silver Mask at sa kanyang mga puwersang Lucatonian. Sinunggaban niya ang duwag na hari at reyna ng kahariang ito at idineklara pa ang kanyang sarili na siyang magdadala ng hustisya sa buong Pars. Sa loob ng ilang sandali, natanto nila ang impostor at pinaslang ito ng walang pag-aalinlangan. Matapos itapon ang double, pinangunahan ni Silver Mask ang kanyang mga tauhan papasok sa palasyo kung saan niya nakasalubong si Jayvai, na nanatili sa daanan pagkatapos ng naunang pag-atake. Agad na naglaban ang dalawa, naramdaman ang matinding lakas ng kaaway, inihagis ni Jayvai ang sulo sa kanyang kamay sa kanyang kalaban. Tila apoy ang kahinaan ni Silver Mask. Nang makita ito, sumugod si Carlin upang protektahan siya. Galit na galit, nagpa siya si Silver Mask na umatras, iniwan ang kanyang mga tauhan upang harapin ang nanghihimasok, ngunit ito ay napatunayang isang magastos na pagkakamali. Dahil kay Jayvai, gamit ang kanyang mahusay na paggamit ng espada, mabilis na pinaslang ang bawat isa sa kanila sa makitid na daanan. Nang matapos ito, ninakaw ni Jayvai ang isang dakot na gintong barya mula sa mga bangkay at tumalikod upang umalis. Sa labas ng mga pader, ang mga puwersa ng Lucatonian ay umatake ng mas mabangis kaysa dati. Si General Samuel, na namumuno sa linya ng harapan, ay natigilan nang makitang nasunog na ang palasyo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis sa harapan at sumugod upang protektahan ang maharlikang pamilya. Sa mga piitan ng palasyo, ang mga alipin ay pinalaya ng mga sundalong Lucatonian at agad na naging kaalyado ng kaaway. Sumali sa pag-aalsa, nakita ni Samuel ang sitwasyon at sumugod, ngunit nakaharap lamang ang traidor na si Carlin.
Habang nakikipaglaban, sinubukan ni Carlin na akitin si Samuel na magbalik loob sa kanilang pananampalataya at sumama sa mga puwersa ng Lucatonian kapalit ng awa. Natural na tumanggi si General Samuel. Sa sandaling sumugod siya upang makatakas, tinamaan siya ng isang palaso mula sa Silver Mask. Sa itaas ng mga pader, napagtanto ng mainitan ang ulong general na ang kanlurang tarangkahan ay napilitang buksan ng mga alipin, na nagbigay daan sa sunod-sunod na dagdag na kalaban na pumasok. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ang mga nagtatanggol na puwersa ng Ikat-ana ay mabilis na natalo. Sa huli, ang kabisera ng Ikat-ana ay tuluyang bumagsak. Ang Pars ay lumubog sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Ang kinaroroonan ng Reyna ay naglaho kasama ang kanyang asawa. Sa kalaliman ng gabi, sa ibang lugar, sinimulan ni Arsalan at ng kanyang mga kasama ang kanilang sariling pagsulong. Sa kabisera ng Ikat-ana, ang mga nakaligtas na sundalo ay walang humpay na tinatanong tungkol sa kinaroroonan ng Reyna. Ang mga hindi makasagot ay pinapaslang ng walang awa. Sa sandaling iyon, inutusan ng isang general ang mga sundalo na mabilis na linisin ang mga bangkay na nagkalat sa lupa bilang paghahanda sa pagdating ni Haring Lucatonius Ascends I. Sa dilim, isang karwahe ang dumating na may karwahe ng isang napakatsabi na hari na humihikab ng inaantok habang pumapasok. Sa loob ng palasyo, si Silver Mask ay lumalakad sa mga bangkay. Ang lahat ay nagpapatuloy pa rin ng eksakto ayon sa kanyang plano. Dahil hindi siya naglilingkod sa Lucatonia, kundi sa isang agenda na ganap niyang sarili. Sa loob ng kuta, ang mga general ng Lucatonia ay nagtalo sa kanilang sarili kung ang Silver Mask ay tunay na naglilingkod sa layunin ng kanilang bansa. Sa sandaling iyon, nagpakita din ang Reyna ng Pars, or sa halip ay dinala sa ilalim ng bantay. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na ang Reyna ay orihinal na nakatakdang ikasal sa Chancellor ng Duchy ng Bad-Aken, ngunit ang kanyang nakatataas, si Prinsipe Cumirs, ay ninakaw siya. Ang bawat lalaking nagmamahal sa kanya ay nagpatiwakal. Pagkatapos, sina Andre Oras at ang kanyang kapatid ay nagtalo rin tungkol sa kanya at si Andre Oras ang lumabas na nagwagi. Nakatitig ang hari ng Lucatonia sa babaeng ito nang may pagkabagot. Ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, siya ay lubos na nabighani. Kinabukasan, habang abala ang prinsipe ng Lucatonia sa paglilinis at paghahanda ng palasyo para sa paggamit, nakatanggap siya ng balita na nais ni Haring Inanz na gawing reyna si Tahami. Galit na galit ang kanyang kapatid at ang dakilang chancellor ng Lucatonia na si Gizzard nang marinig ito. Hangang-hanga pa rin ang emperador sa kayamanan ng kahariang Parsian na kanilang nasakop nang humarap din ang kanyang nakatatandang kapatid upang ay protesta ang walang kabuluhang desisyong ito. Iginiit ni Inanz na walang mali sa kanyang pagpili. Ang kasawiang idinulot ni Tahami sa kanyang mga dating manliligaw ay dahil lamang sa sila ay mga pagano. Bilang isang tapat na tagasunod ni Yoldoth, wala siyang dapat ikatakot. Matapos makumplito ang imbentaryo ng mga nasamsam na ari-arian, iniutos ng hari na ailay ang lahat sa mga Diyos, sa ilalim ng pangangasiwa ng Grand Inquisitor na si Boden. Nakikita ni Gizzard nang may pagkadismaya ang kanyang talunan na kapatid, at ang kanyang pagnanais na ibagsak si Inanz ay lalong lumalakas sa bawat araw. Sa sandaling iyon, nagpakita si Silver Mask at ipinaalala kay Gizzard na gaano man kawalang halaga ang hari, ang maaalala lamang ng mga tao ay ang nagdala sa kanila ng kaluwalhatian. Sa makatuwid, dapat maghintay ang prinsipe. Pinakalma ni Gizzard ang kanyang sarili at hindi nakalimutang papurihan si Silver Mask para sa kanyang mahusay na pagganap sa nakaraang labanan, tinanong kung ang hamog na nagpakita ay isang uri ng pangkukulam. Sinabi lamang ni Silver Mask na ito ay isang biyaya mula kay Yoldoth, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ang mga sundalong Lucatonian ay bumahos sa bawat eskinita, inaapi ang mga karaniwang tao at pinutol ang anumang pagkakataong mabuhay. Kasabay ng mga puwersang Lucatonian ay nagmamarcha ang hukbo ni Carlin. Sapagkat ang isang traidor na naglilingkod sa kaaway ay malayang maglakad ayon sa gusto niya. Sa sandaling iyon, nakita ng isang sundalong Lucatonian ang giraffe at biglang naalala ang isang bagay. Bumalik siya upang tanungin ang mga lokal tungkol sa kinaroroonan ng mga bilanggo ng Lucatonian na nabihag dito ilang taon na ang nakalilipas. Lumalabas na ang batang blonde noon ay nagpalista na ngayon at naging sundalo sa palasyo. Nang malaman niyang hindi pa napaslang ng kanyang mga puwersa si Prinsipe Arsalan, galit na galit si Carlin.
Agad niyang tinipon ang kanyang mga tropa, naghahanda para personal na umalis at lipulin ang huling labi ng lahing Parsian. Hindi mainit na tinanggap si Carlin ng ibang mga general, dahil hindi lamang siya isang traidor, kundi hindi pa rin siya nagbalik loob sa kanilang pananampalataya. Sino ang magsasabing hindi rin niya sila pagtataksilan? Sa labas ng palengke, patuloy na hinahanap ng Blonde ang anumang bakas ng mga alipin mula sa mga nakaraang taon, ngunit wala siyang nakitang anumang lead. Sa kabila ng mga pintuan ng lungsod, ang hukbo ni Carlin ay nagmarcha na palabas. Kabilang sa mga nanunood mula sa gilid ay isang kapansin-pansing magandang dalaga. Napansin siya ng isang sundalo at lumapit upang makipag-usap, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon upang hilahin siya sa isang eskinita na may masamang intensyon. Nasaksihan ito ng Blonde at agad na sumugod upang protektahan ang dalaga. Ngunit nang pumasok siya, natigilan siya nang matuklasan na ang sundalo ay napaslang na mismo ng dalaga. Mabilis na naglaban ang dalawa at nag-away. Lumabas na ang Blonde na lalaki ay naging bodyguard na at binigyan ng pangalang Itoyle. Pagkatapos ng maikling laban, hinayla ni Itoyle ang hood ng dalaga, ngunit sa gulat ay natuklasan niya na ang kanyang kalaban ay isang binata pala. Naglaban sila patungo sa isang sulok ng lungsod. Doon, nakilala ng mga alipin si Itoyle bilang isang sundalong Lucatonian at agad siyang pinalibutan. Binuksan ng mga aliping ito ang mga pintuan para sa hukbo ng Lucatonian at pinaslang pa ang kanilang sariling mga master, ngunit sa huli ay wala silang natanggap na kapalit. Nasa bingit na sila ng gutom. Sinamantala ng nakabalat kayong dalaga, na si Ilam pala, ang pagkakataon at tumakas. Pagsapit ng hapon, mabilis na bumalik si Ilam upang iulat ang balita. Wala siyang nakitang bakas ng hari. Ang kabisera ay puno ng mga puwersang Lucatonian, ngunit kahit papaano, si Carlin ay kumuha ng mahigit 1,000 kabalyeriya upang tugisin si Arsalan. Hindi nagulat si Narcisse. Sa ngayon, si Arsalan ang kumakatawan sa matuwid na layunin sa loob ng kaharian. Kung siya ay magiging commander ng isang hukbo, maaari siyang magdulot ng isang seryosong banta sa pananakop ng mga Lucatonian. Hinuha ito ni Narcisse upang mahanap si Arsalan sa lalong madaling panahon. Maaaring sunugin ni Carlin ang mga kaina-hinalang nayon at tapusin ang mga naninirahan dito upang pilitin ang prinsipe na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Hindi makapaniwala si Arsalan na gagawa ng ganitong mga kalupitan ang isang mandirigma. Ngunit muli, ano ang hindi manggahas na gawin ng isang traidor? Matapos malampasan ang kanyang unang kawalan ng pag-asa, mabilis na pinalakas ni Arsalan ang kanyang loob. Gusto niyang sumalakay bago pa man makarating si Carlin sa anumang nayon. Habang inihahanda ang mga kabayo, iminungkahi ni Darien na ang desisyon ni Carlin na ay parada ang kanyang hukbo sa paligid ng lungsod bago umalis ay maaaring isang sinasadyang plano upang akitin ang prinsipe palabas. Hindi tutol si Narcisse sa pagtatasang ito, ngunit itinuro niya na kung mahuhuli nila ang isang tigre, dapat silang maging handa na pumasok sa lungga nito. Agad na naunawaan ni Darien ang balak ni Narcisse sa pamamagitan ng pagpapadala sa prinsipe ayon sa kanyang plano. Habang papalubog ang araw, si Javy, na tumatakas sa daan, ay nagkataong nakita ang hukbo ni Carlin na kumikilos. Habang nagmamasid, napansin din niya ang isang nakamamanghang magandang babae, na mas kahanga-hanga pa kaysa sa Reyna, na patungo sa kabilang direksyon ng mga puwersa ng Lucatonian. Agad siyang namangha, nagpasya siyang gumanap bilang bayani at iligtas ang kagandahang ito para sa kanyang sarili. Totoo nga, ang magandang babae ay napapaligiran ng mga sundalong Lucatonian sa unahan. Ngunit nang dumating si Javy upang iligtas siya, napaslang na niya silang lahat gamit ang kanyang pana at nawala. Sumugod si Javy, pinaslang ang mga natitirang sundalo habang hinahabol siya. Nang makitang hindi siya pinansin ng napakagandang babaeng ito, hindi makapaniwala si Javy at patuloy siyang sinundan, habang nanliligaw. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Faranas, isang priestess na naglilingkod sa templo ni Mithras sa rehiyon ng Kuzan, na ipinadala bilang isang sugo sa kabisera ng Ikat-ana. Ngayong bumagsak na ang Ikat-ana, hindi na makakapunta roon si Faranas at ang mga Lucatonian ay masyadong mabangis para isipin niya. Nagtanong si Javy nang may kuryosidad kung ano ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy sa paglalakbay sa direksyong ito. Prangkang sumagot si Faranas na hinahanap niya ang prinsipeng korona na si Arsalan. Sa dilim, isang nayon ang nasusunog.
Ang hukbo ni Carlan ang nagsunog ng mga bahay at pumapaslang ng mga kababaihan at bata nang walang kahit isang salita ng paliwanag. Matapos malaman na walang alam si Jayvay tungkol sa kinaroroonan ng prinsipe, nagpatuloy si Faranas sa kanyang paglalakbay nang walang ibang salita sa kanya. Ang kanyang templo ay itinatag sa ilalim ng pangalan ni Arsalan noong ipinanganak ang prinsipe. Sa makatuwid, kung may mangyari kay Arsalan, sila ay may tungkuling magsilbing tagapagtanggol niya. Nakinig si Jayvay habang sumusunod sa kanya, iminungkahi pa nga niyang iwanan ang misyon at sumama sa kanya sa paglalakbay sa mundo pero mariing tumanggi si Faranas. Bagamat isa lamang itong tungkulin, talagang kinamumuhian niya ang paraan ng pagpipilit ng hukbo ng Lucatonian sa pananampalataya ng iba. Gusto niyang palayasin ang bawat isa sa kanila mula sa Pars. Si Jayvay, na kumakapit na parang linta, ay patuloy na sumusunod sa magandang priestess kahit ano paman. Naghabulan sila hanggang sa paglubog ng araw sa kailaliman ng kagubatan. Nakinig ang mga diwata sa mga salita ng mga Diyos at naramdaman na tunay na kinamumuhian ni Jayvay ang mga Lucatonian. Nagpasya siyang hayaan siyang sumunod sa kondisyon na manampas siya ng katapatan kay Prinsipe Arsalan. Hindi tuluyang sumang-ayon si Jayvay, ngunit patuloy pa rin siyang sinundan. Nadatnan nila ang mga puwersa ng traidor na si Carlan na nagmamarcha sa lugar na may dalang mga sulo. Naniniwala si Faranas na maaaring alam nila ang kinaroroonan ni Arsalan at nagpas siyang sundan sila. Pagbalik sa nasunog na nayon, natagpuan ng mga sundalo ang isang lalaki na nagsasabing siya ay inupahan upang maghatid ng mga bagahe para sa grupo ni Prinsipe Arsalan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, na ipinaliwanag niya na ginawa ng mga tao ni Arsalan bilang parusa sa pagnanakaw ng kanilang mga gamit. Paulit-ulit niyang iginiit na ang grupo ni Arsalan ay binubuo lamang ng 4 na tao, 2 sa kanila ay mga bata pa lamang. Hindi nag-aksaya ng oras si Carlan sa mga pakikiusap at tinanong lamang kung saan sila nagpunta. Tapat na sumagot ang lalaki na sila ay tumungo patimog sa kagubatan. Sa halip na gantimpalaan ang impormante, binigyan siya ni Carlan ng walang hanggang kamatayan. Naniniwala siyang ang lalaking ito ay isa sa mga halaman ni Narcis at ang mga sugat ay walang iba kundi isang panlilinlang. Nang sandaling iyon, dumating ang isa pang grupo ng mga tao, na nagsasabing alam din nila ang kinaroroonan ni Arsalan, maliban sa sinasabi nilang ang prinsipe ay pumunta sa Hilaga. Dahil sa magkasalungat na impormasyon, agad na napagpasyahan ni Carlan na ang Hilaga ang tamang direksyon at inutusan ang kanyang mga puwersa na gumalaw sa direksyong iyon. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa mga kalkulasyon ni Narcis. Matagumpay niya silang pinangunahan sa landas ng kanyang sariling disenyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang inatake ng isang babae si Narcis mula sa mga anino. Si Fering iyon. Ipinapalagay ng magkabilang panig na ang isa ay ang kaaway. Gayunpaman, nang malaman na si Narcis ang nagsisilbing bantay ni Arsalan, agad na ibinaba ni Faranas ang kanyang sandata, hinubad ang kanyang balabal, at ipinaliwanag ang kanyang layunin. Nang makumpirma ni Narcis na si Faranas ay isang kakampi, agad niya itong binigyan ng papel sa kanyang susunod na plano, hinayla pa nga palabas si Jayvay mula sa kanyang pinagtataguan sa likuran niya at itinali rin siya sa operasyon. Sa ibang lugar sa gilid ng kagubatan, si Arsalan at si Ilam ay nakayuko sa isang sulok, pinagmamasdan ang sitwasyon. Nanginginig ang mga nerbiyos ni Arsalan. Total, si Carlan ay dating isang general na kilala niya, ngunit kailangan niyang ituloy ang plano. Nag-aalala si Ilam na ang isang espada ay hindi sapat na kalamangan. Kaya, iniabot niya ang sarili niyang pana at mga palaso kay Arsalan. Sa panig ni Carlan, pagkatapos magmarcha ng ilang sandali, nakita ng kanyang mga puwersa si Prinsipe Arsalan na nakatayo sa tuktok ng bangin. Agad na inutusan ni Carlan ang kanyang mga sundalo na sumugod at tapusin ang prinsipe. Umakyat sila sa mapanganib na kabundukan ng walang pag-aalinlangan. Binunot ni Arsalan ang kanyang pana at sinimulang kunin ang mga ito isa-isa. Isang sundalo ang nakarating sa tuktok, ngunit mabilis na humakbang si Alam upang hawakan siya bilang kapalit ng prinsipe. Ang mga natitirang sundalo sa ibaba ay nalilito pa rin sa nangyayari sa itaas nang lumitaw si Narcis sa likuran nila, at isa-isa silang pinapaslang. Ginamit niya ang mga bato at lupain upang lumikha ng mga blind spot para sa kanyang mga pag-atake. Mula sa loob ng kagubatan, nagbigay si Fanji ng pantakip na apoy gamit ang kanyang pana, isa-isang pinapaslang ang mga sundalo. Habang sama-sama si Jayvay kay Narcis sa direktang labanan sa lupa,
ang tunog ng mga palo ng kuko na umalangaw mula sa buong gilid ng kagubatan ay nagpakilabot sa mga sundalo ni Carlin na naniniwalang ang puwersa ni Arsalan ay dapat na hindi bababa sa 1,000 ang lakas. Nang makitang gumuho ang kanilang moral, muling itinulak ni Ilam ang mga malalaking bato mula sa matataas na lugar. Pagkatapos ay kumalat ang maling tsismis na dumating na si Darien. Ang pagbanggit lamang kay General Darien ay sapat na upang magpatakas sa mga sundalo sa takot bago pa man magkaroon ng kahit isang suntok. Nanood si Arsalan mula sa itaas at hindi maiwasang mamangha sa katalinuhan ni Narcis. Sa 4 o 5 tao lamang, natalo nila ang isang hukbo na may 1,000. Si Carlin, na galit, ay sumugod patungo kay Arsalan ng mag-isa, determinadong tapusin mismo ang prinsipe. Si Arsalan, na wala ng mga palaso, ay hinugot ang kanyang espada at hinarap ang taksil. Nakatayo sa harap ng lalaking nagtaksil sa kanyang kaharian, tinanong ni Arsalan kung bakit handang talikuran ni Carlin si Pars. Mayroon bang dahilan na napakahirap banggitin? Iginiit ni Carlin na ito ay para lamang sa personal na pakinabang, pagkatapos ay inihagis ang kanyang sibat. Mabuti na lang at dumating si Darien sa tamang oras para mahuli ang sibat. Sinabihan niya ang prinsipe na umatras. Ang laban na ito ay sa pagitan niya at ni Carlin. Habang pinapanood ang labanan, hindi napansin ni Arsalan ang isang sundalong umaatake mula sa likuran. Iniligtas siya ni Farangi gamit ang isang mahusay na nakalagay na palaso sa tamang oras. Sa kabilang panig, si Carlin ay natamba pabalik sa gilid ng bangin. Sa kabila ng pakikipaglaban gamit ang lahat ng kanyang ari-arian, sa huli ay natusok siya ng sarili niyang sibat. Ito ay lampas sa plano ng sinuman. Lahat ay sumugod, umaasang maitatanong ang naghihingalong lalaki tungkol sa kapalaran ni Haring Andre Oras bago siya huminga ng huli. Sa kanyang mga huling salita, inihayag ni Carlin na buhay pa ang hari, ngunit ang trono ay hindi na sa kanya. Isa pang hari ang papalit sa kanya. Dumating si Arsalan sa tamang oras at labis na nalungkot nang makitang sugatan at naghihingalo si Carlin. Nakahandusay sa lupa, tumangala si Carlin sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sinabi lamang niya na hindi niya maaaring sundin ang utos ng prinsipe at pagkatapos ay lilisanin ang mundong ito. Bagamat nasawi na si Carlin, ang balita na buhay pa si Andre Oras ay tunay na nakakagulat. Hindi masyadong optimistiko si Darien, naniniwalang ang mga Lucatonian ay may tiyak na dahilan kung bakit pinanatili nilang buhay ang hari. Matapos maayos ang bagay na ito, formal na ipinakilala ni Faranas ang kanyang sarili at sinabi ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Sa tabi niya, agad na yumuko si Javai at walang hiyang sinabing tumakas siya mula sa ikat-ana upang iligtas ang prinsipe. Nang malaman ni Arsalan na buhay pa ang kanyang ina, sabik niyang sinubukang magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob ng kabisera, ngunit wala na talagang natitirang oras. Bago sila umalis, isang bagay lamang ang hiniling ni Arsalan na ipagdasal si Carlin at ang lahat ng mga sundalong bumagsak dito, kabilang ang mga traidor. Total, mayroon pa rin silang mga pamilyang naghihintay sa kanila. Natigilan ang lahat. Sa huli, tinanggap ni Faranas at nagdasal para sa mga kaluluwa ng mga yumaong kaluluwa. Napansin ni Javai na masyadong inosente ang prinsipe. Wala siyang balak na magtagal. Gusto lang niyang gumugol ng ilang oras kasama ang magandang fairing bago umalis kapag naging mapanganib ang mga bagay-bagay. Natural na hindi nagtitiwala si Darien kay Javai, ngunit ikinakatwiran ni Narcis na ang pagkakaroon ng isa pang tao ay nangangahulugan ng mas kaunting mga kaaway na kailangang tapusin ng bawat isa sa kanila, kaya mas mabuti na ito kaysa wala. Pagkatapos ng panalangin, muling naglakbay ang lahat, naghahanda na bumalik sa ikat-ana. Samantala, sa kabisera ng ikat-ana, sa ilalim ng palasyo, binisita ni Silver Mask ang isang misteryosong figura. Ito mismo ang taong lumikha ng hamog noong nakaraang labanan. Ipinaalam ng estranghero kay Silver Mask na si Carlin at ang kanyang mga puwersa ay napaslang ni Arsalan at ng kanyang mga kasama. Galit na galit si Silver Mask sa balita. Ipinaalala rin sa kanya ng misteryosong figura na ang anak ni Pars ay hindi magniningning para sa iisang tao lamang. Kinabukasan, sina Narcis at Darien lamang ang pumapasok sa kabisera upang hanapin ang kinaroroonan ng hari habang ang iba ay naghihintay sa labas. Sa ngayon, ang ikat-ana ay naging ganap na tiwangwang at walang buhay, isang hangkag na balat ng dating masiglang lungsod. Sa kabaligtaran, sa loob ng palasyo,
ang hari ng Lucatania ay hindi man lang makapagjogging ng matagal nang walang tulong ng kanyang mga tagapaglingkod. Gayunpaman, naglalakad pa rin siya palayo upang hanapin ang kanyang reyna na si Tahami. Bago, sa mga pagbati ni Ascens na puno ng pagmamahal, si Tahami ay tumugon lamang ng tahimik. Pagkatapos ay naghatid ang hari ng mas maraming balita. Sa unang pagbubukang liwayway ng bagong taon, siya ay aakyat sa trono at magiging emperador ng bagong imperyong Lucatania. Muli, nagmakaawa siya kay Tan na maging kanyang reyna, ngunit wala itong inialok kundi katahimikan bilang kapalit. Pinanood ni na Silver Mask at Gizzard ang buong eksena mula sa itaas. Hindi lamang sila ang hindi nasisiyahan. Galit din ang Grand Inquisitor na si Bowden na ang isang babaeng pagano ay nang ahas na tumanggi sa biyaya ng Diyos na si Yaldabaoth. Sa katotohanan, hindi pa napaslang ang reyna o ang hari ng Pars, na labis na ikinagalit ni Bowden. Ipinadala niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-uutos na sunugin ang mahigit 12 milyong mahahalagang tekstong pangkasaysayan mula sa aklatan ng palasyo sa harap ng lahat ng tao. Walang opinyon si Haring Inans tungkol sa bagay na ito, nagrereklamo lamang kung gaano kainit ang lugar. Sa sandaling iyon, isang mahiyain na sundalo ang lumapit at iminungkahi na ang mga tekstong ito ay napakahalaga at dapat muling isaalang-alang bago lipulin. Nagalit si Bowden na ang sangkatauhan ay walang ibang kailangan kundi ang banal na kasulatan ni Yaldabaoth. Lahat ng salita ng Diablo ay dapat lipulin, kasama na ang kaalaman sa medisina. Hanggat iniaalay ng isang tao ang kanyang sarili ng buo sa Diyos, walang sino man ang magkakasakit. Pagkatapos ay itinulak niya ang sundalo sa nagngangalit na impyerno bilang parusa. Sumigaw si Bowden na ang lahat ng nagtataglay ng Diablo ay haharap sa banal na paghihiganti. Sa gitna ng karamihan ng mga karaniwang tao, sina Narcis at Darian ay nakalusot din at nasaksihan ang lahat. Nabigla sila sa labis na barbarismo ng lahat ng ito, ang katapangan na sunugin ang pamana ng kultura ng isang buong bansa. Si Narcis, isang lalaking mahilig sa sining higit sa lahat, ay halos hindi mapigilan ang sarili at nanumpa na personal na tatapusin ang matandang panatiko balang araw. Kinabukasan, sa labas ng lungsod, patuloy na nagbabantay sina Pharyngeus at Javi, tinitiyak na walang makakatuklas sa kanilang lokasyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nila ang isang hanay ng mga sundalo na mabagal na gumagalaw sa pangunahing kalsada palabas ng lungsod. Sa ibang lugar, nanatili si Arsalan kasama si Alam. Ang pagiging nasa labas na walang kaalaman sa nangyayari sa loob ng kabisera ay nagdulot ng pag-aalala kina Narcis at Darian, at nagbigay ng maikling salita ng ginhawa bago umalis upang kumuha ng tubig para sa lahat. Agad na nagboluntaryo si Arsalan na sumama. Sa loob ng ikat-ana, patuloy na nangikil ang mga sundalo sa mga karaniwang tao, at kinuha ang pagkain bilang perang pangproteksyon. Sa isang kalapit na nayon, inakay ni Elam si Arsalan sa isang balon na may tubig pa. Sinubukan ni Arsalan na tumulong, ngunit aksidenteng naputol ang lubid para sa pag-iigib ng tubig. Hindi nagpakita ng galit si Elam at sinabihan lamang ang prinsipe na magtago sa isang inabandonang bahay habang siya ay naghahanap ng isa pang lubid. Umatras si Arsalan sa loob, pakiramdam niya ay walang silbi, wala nang iba kundi isang pasanin sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nawala sa mga kaisipang ito, nakarinig siya ng kaguluhan sa labas. 2 sibilyan ang ginugulo ng mga sundalong Lucatanian. Hiniling ng mga sundalo na isuko nila ang lahat ng kanilang ari-arian o tatapusin nila ang anak na babae ng matanda. Walang pag-aalinlangan, tumakbo palabas si Arsalan. Upang maiwasan ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, itinago niya ang kanyang espada at kumuha ng asarol bilang sandata. Nang malapit nang umatake ang mga sundalo, lumitaw si Etwel at inutusan silang umatras o harapin ang parusa. Dahil sa takot, tumakas ang mga sundalo at nailigtas ang mag-ama. Nang silang dalawa na lamang ang natitira, kapwa sila natigilan ng mapagtanto na sila pala ang mga taong nagkita 3 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng inabandonang bahay, ipinaliwanag ni Itoil na siya ang namumuno sa mga sundalong iyon, pagkatapos ay ngumiti kung paano ganap na nagbaliktad ang kanilang mga posisyon mula noong mga panahong iyon. Iginiit ni Itil na ang mga maharlika ng Andre Oras at Arsalan ay mga pagano. Hindi naiiba sa mga demonyo, mga taong naghahasik ng bangungot sa mga tao. Sinabi niya na ang mga tao ng Pars ay kailangan lamang magsisi at magbalik loob sa Yaldabaoth upang maging mabubuting tao.
Nang marinig ito ni Arsalan ay nagsasalita na parang isang bulag na panatiko at walang ideya kung paano tutugon. Sa loob ng ikat-ana, pinag-uusapan din nina Narcis at Darian ang relihiyong ito. Pareho silang sumasang-ayon na ang pananampalataya ni Yoldaboth ay masyadong panatiko at mayabang at ginagamit lamang ito ni Lucatonia upang bigyang katwiran ang kanilang mga gawa ng pagsalakay. Pagbalik sa inabando ng bahay, nagtanong si Arsalan ng isang tanong kay Itoy. Kung tunay silang naniniwala na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit nila sinalakay ang ikat-ana? Kung ang pang-aalipin ay masama, paano naiiba ang pagtrato ng mga sundalong Lucatonian sa mga tao ng lungsod? Sumagot si Itoyle na parang halata naman. Dahil ang mga tao ng Pars ay mga pagano. Karapat-dapat sila sa ganitong pagtrato. Nang tumindi ang tensyon sa pagitan nila, dumating ang ilam. Nang makitang handa ng lumaban ang magkabilang panig, agad na lumapit si Arsalan upang paghiwalayin sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Itoyle na huwag silang tatapusin, isinasaalang-alang ito bilang kabayaran sa pabor mula sa mga nakaraang taon. Bago umalis, nagtanong siya tungkol sa mga bilanggo ng Lucatonian mula 3 taon na ang nakalilipas. Natahimik sandali si Arsalan, pagkatapos ay sumagot na lahat sila ay napaslang. Nayanig si Itoyle, ngunit mabilis na nakabawi, inihagis kay Arsalan ang isang kopya ng banal na kasulatan bago umalis. Sa kalaliman ng gabi, nagtago sina Narcis at Darian sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga sundalong Lucatonian na nagpipista at nagsasaya. Pinag-iisipan ni Narcis ang isang plano para sa isang pag-aalsa. Ang pag-iipon sa mga alipin ng Parsian at pagtawag sa kanila upang makipaglaban ay maaaring magtipon ng isang malaking puwersa. Ngunit ang paggawa nito ay magdudulot sa kanila ng pagkawala ng suporta ng mga may-ari ng alipin, ng mga maharlika, at ng mga pari. Nang sandaling iyon, nadaanan nila ang isang taberna at nabangga ng isang lasing na sundalo. Sa sandaling napagtanto ng lalaki kung sino ang kanyang nakasalubong, tumakas siya sa takot. Mahinahong lumabas si Narcis, hinubad ang kanyang balabal, at hinikayat ang isang grupo ng mga natitirang sundalo ni Carlan. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at pinaalis sila isa-isa ng walang kahirap-hirap. Pinanatili nilang buhay ang isang sundalo para sa interogasyon, hinihingi ang lahat ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng hari, kabilang ang mga tsismis. Inihayag ng takot na sundalo na buhay pa ang hari at nakakulong. Bagamat hindi niya alam kung saan, malapit nang ikasal si Reyna taham kay Haring Ascents ay matapos mahulog ang loob ng hari ng Lucatonian sa kanya sa unang tingin. Matapos makuha ang impormasyong ito, mabilis na nagtago muli ang dalawa, naghahanap ng karagdagang impormasyon mula sa ibang mga mapagkukunan. Naghiwalay sila. Iniisip pa rin ni Darian ang kinaroroonan ng kanilang mga kalyadong general nang lumitaw ang Silver Mask na parang isang bugzo ng hangin. Agad na nagtalo ang dalawa nang malaman na si Darayon ay apo ni Veros. Ipinagmalaki ni Silver Mask na siya ang pumatay sa matanda. Si Darian, napuno ng galit, ay sumugod at nagawang ibagsak ang maskara mula sa kanyang mukha. Sa sandaling mahulog ang maskara, nalantad ang nasusunog at sira-sirang mukha ni Silver Mask. Galit na galit, umatake siya ng may mas matinding bangis. Sa sandaling iyon, dumating si Narcis sa tamang oras upang suportahan si Darian. 2 laban sa 1, hindi nanalo si Silver Mask, ngunit mabilis na papalapit ang mga sundalong Lucatonian. Dahil walang ibang pagpipilian, tumalikod at tumakas sina Narcis at Darian. Mabilis silang sumakay at mabilis na nakipag-ugnayan muli sa iba. Matapos makumplito ang kanilang misyon sa pagmamanman sa ikat-ana, nagmadali sina Narcis at Darian na bumalik sa Arsalan upang iulat ang kanilang mga natuklasan. Matapos marinig ang lahat, napaisip ng malalim si Arsalan. Kailangan niyang mag-recruit ng mas maraming kakampi at sundalo. Ipinaalala sa kanya ni Narcis na para magawa ito, dapat patunayan ni Arsalan sa mga tao ng Pars kung ano ang kanyang kakayahan at ipakita ang kanyang talento sa pamumuno. Kung paano gawin iyon, tanging ang prinsipe mismo ang makakahanap ng sagot. Pagsapit ng bukang liwayway, silang anim ay mabilis na umalis sa kuweba at hinabol ng mahigit 500 kabalyeriya ng Lucatonian. Habang sumisikat ang araw, ginamit ni Neferin at Javai ang kanilang mga pana upang bawasan ang hanay ng mga kalaban. Mabilis na pinangunahan ni Darian ang grupo patungo sa isang malaking kuweba.
Sa sandaling marating ng mga sundalong Lucatonian ang pasukan, natigilan sila nang marinig ang pamilyar na mga kampana ng digmaan ng hukbong Parthian. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mga sundalong nakauniporme ng Parthian sa gilid ng bangin sa itaas at nagpaulan ng mga palaso sa kanila, na matagumpay na nagtaboy sa mga mananakop. Lumabas na nakarating na sina Arsalan at ang kanyang mga kasama sa kuta ng Kashan. Papasok sa loob, napansin ni Arsalan ang mga alipin na nakaluhod sa lupa sa labas ng kuta. Isinasantabi iyon, mabilis silang pumasok sa loob at sinalubong ang Panginoon ng kuta ng Kashan. Nagpapasalamat si Hadtir Arsalan at ang kanyang kuta para sa kanilang suporta. Si Darian ang personal na pumunta sa lugar na ito kanina upang humingi ng tulong at agad na pumayag ang kuta ng Kashan, sabik na ipakita ang kanilang katapatan sa prinsipe. Mabilis na inihain ang masasarap na pagkain para sa lahat ng anim. Pagkatapos ay nagtanong si Arsalan tungkol sa mga alipin na napansin niya sa labas. Ipinagmalaki ni Hadtir na ang kanyang kuta ay naglalaman ng mas maraming alipin kaysa kay Ikat-ana. Parehong malinaw na nadama ni na Javai at Pharyngeus na si Hadtir ay isang mahusay magsalita na alam ang sasabihin, ngunit tiyak na may itinatago. Totoo nga, ilang sandali pa, binanggit niya ang kanyang 13 taong gulang na anak na babae at nagmungkahi ng kasal sa pagitan nito at ng prinsipe. Hindi nagmadaling sumagot si Arsalan. Sinabi lamang niya na nais niyang patunayan ang kanyang sarili at mag-recruit ng mas maraming sundalo upang talunin ang mga Lucatonian. Higit pa riyan, dapat niyang tugunan ang mga umiiral na problema sa loob ng Pars, simula sa pagpapalaya sa mga alipin. Tumanggo si Hotir bilang pagsang-ayon at pinuri ang pananaw ng prinsipe, ngunit kapansin-pansin na hindi siya nangangakong sasali sa kanyang layunin. Nang gabing iyon, naghanda si Hodir ng mga pribadong silid para sa kanilang anim. Sa dilim, nakatanaw si Arsalan mula sa kanyang silid at nakita ang mga taong nagtatrabaho sa ibaba sa kalaliman ng gabi. Nang sandaling iyon, kumatok sa pinto, humihiling ng pribadong pag-uusap sa prinsipe. Naunawaan ng 4 na iba pang inilagay sa isang hiwalay na silid ang tunay na layunin ni Hadtir na gawing reyna ang kanyang anak na babae at gamitin ang titulong biyenan ng hari upang agawin ang kapangyarihan. Napagtanto rin ni Narcisse na sadyang inihihiwalay ni Hadtir ang prinsipe mula sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ng talakayan, mabilis na nakita ni Arsalan si Hadtir palabas ng kanyang silid. Nang matiyak na nawala na ang mga yabag sa malayo, agad na nagmadali si Arsalan sa balkonahe upang isagawa ang isang uri ng plano. Sa kabilang silid, nag-aalala si Darian na maaaring harapin sila ng mga tauhan ni Hadtir anumang oras, at ang paggawa sa kanya bilang kaaway ngayon ay hindi magiging matalino. Nang sandaling iyon, may naramdaman si Javai at hinugot ang kanyang espada, nagmamadaling pumunta sa balkonahe. Lumalabas na umakyat si Arsalan sa gilid ng balkonahe lampas sa mga gwardya upang makarating sa kanilang silid. Nang magkita-kita muli, ikinwento ni Arsalan ang kanyang pag-uusap kay Hotir. Binigyan siya ng matandang Panginoon ng 2 kondisyon. Una, gawing reyna ang kanyang anak na babae. Pangalawa, tinalikuran ang kanyang mga reforma, lalo na ang pagpapalaya ng mga alipin. Hindi agad nagbigay ng sagot si Arsalan, sinabi lamang na magpapasya siya sa umaga. Matapos marinig ang lahat, inilatag ni Narcisse ang susunod na plano. Dapat umalis agad si Arsalan sa lugar na ito. Si Javai ay inatas ang ihatid ang prinsipe at alertuhan si Phar'anas, na nasa isa pang silid. Sa dilim, naobserbahan din ni na Phar'anas at Javai ang mga sundalong Lucatonian na tahimik na pumapasok sa kuta. Sa kabilang silid, nakahiga si Darayo na gising, inaalala ang mga huling salita ni Naveros at Carlin bago sila namatay. Ginaising niya si Narcisse upang makipag-usap. Pareho silang nag-aalinlangan tungkol sa tunay na pinagmulan ni Arsalan, at nag-iisip na maaaring siya nga ang anak ng nakatatandang kapatid ng yumaong Haring Osregor. Bagamat lohikal na tila imposible ito. Sa sandaling iyon, bumalik si Ilam mula sa kanyang pagmamanman at may dala siyang isang bagay na natagpuan niya sa kisame. Isang amoy lang ang hinigop ni Narcisse at agad itong inihulog sa tubig. Plano ni Hadtir na patulugin silang lahat gamit ang gamot at pagkatapos ay kunin si Arsalan para sa kanyang sarili sa gabi. Bumalik din si Javai upang iulat ang magulong sitwasyon sa labas. Pinalibutan ng mga sundalo ng kuta ang silid ni Arsalan. Nang kumatok si Hadtir sa pinto, binuksan ito ni Arsalan. Nakasuot na ng baluti at handa na sa pakikipaglaban.
Agad na sinubukan ni Hadtir na kumbensihin si Arsalan na ang pagkakaroon ni Darien at ng iba pa sa paligid niya ay isang mapanganib na pananagutan at nag-alok na harapin sila para sa kanya. Natural na tumanggi si Arsalan, ngunit nagpumilit si Hadtir, iginiit na ang mga mithiin ng prinsipe ay lubhang naliligaw at ang pagsunod sa mga ito ay mag-iiwan sa mga tao ng Pars na mas malala pa kaysa sa ilalim ng pananakop ng mga Lucatonian. Mariing hindi sumasang-ayon si Arsalan. Lumabas siya ng silid at sinenyasan ang lahat na magpakita ng kanilang mga sarili. Natigilan si Hotir nang makita silang lahat na gising, ngunit hindi sila nag-aksaya ng oras sa pakikitungo sa kanya at sa halip ay mabilis na umalis sa kuta kasama si Arsalan. Nang malapit nang umalis ang kanilang karwahe, muling sumugod si Hotir, at inalok pang ang ipauna sa kanyang mga tauhan ang mga kabayo palabas. Agad na nakita ni Far'anas at Javai ang kanyang plano, na pumutol sa kanyang mga tauhan sa isang hampas lamang. Nang makitang nabigo ang kanyang pakana, hiniwa ni Hadir ang magkabilang gilid ng kanyang mukha at inutusan ang kanyang mga sundalo na sumalakay. Agad na bumaba si Darien, binunot ang kanyang espada. Ang kanyang nakakatakot na reputasyon lamang ay sapat na upang manginig ang mga sundalo. Tinutukan ng mga mamamana sa itaas ang anim sa kanila, ngunit nang malapit na silang magpaputok, naputol ang kanilang mga tali ng pana. Hinati sila ni Ilam sa dilim. Mahinahong sinabihan ni Narcis si Hayer na buksan ang mga pintuan at hayaan silang umalis, maliban na lang kung gusto niyang maging isang desyerto ang lugar na ito. Dahil wala nang natitirang mawawala, sinipa ni Hatir ang isang sulo at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Ngunit ang mga ordinaryong sundalong ito ay walang kalaban-laban sa kanila. Isa-isa, natalo sila ni Darien, Narcis, at ng iba pa. Nang makitang nagbago na ang sitwasyon, sinubukan ni Hadtir na tumakas, ngunit mabilis siyang hinaranggan ni Darien. Nang tangkain ng matandang Panginoon na salakayin si Arsalan, hindi nag-atubiling tapusin siya ni Darien. Dahil nasawi na ang kanilang master, naiwan ang mga sundalong walang pinuno at takot na takot. Wala silang ibang magawa kundi buksan ang mga tarangkahan at hayaan silang anim na umalis. Sa labas ng kuta, huminto si Arlen upang mag-isip, pagkatapos ay lumingon patungo sa tirahan ng mga alipin. Sinira niya ang mga kandado at pinalaya ang mga alipin, inihayag ang magandang balita na nasawi na siya. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, agad na nagalit ang mga alipin at sinubukang tapusin siya upang ipaghiganti ang kanilang Panginoon. Kailangang kumilos ng mabilis si Darien, hinayla ang prinsipe palayo at inilabas siya sa panganib. Tumakas sila papunta sa kagubatan upang magpalipas ng gabi. Nang makitang iniisip pa rin ni Arsalan ang nangyari, ipinaliwanag ni Narcis na sa kabila ng pagiging isang masamang tao, si Hatir ay isa pa ring mabuting Panginoon sa kanyang mga alipin. Alam na ito ni Narcis noon pa man, kaya naman hinayaan niya itong maranasan mismo ni Arsalan at matutunan mismo. Sa totoo lang, minsan nang ginawa ni Narcis ang parehong bagay. Matapos manahin ang posisyon ng kanyang ama bilang Panginoon, pinalaya niya ang lahat ng kanyang mga alipin at umalis patungong kabisera. Ngunit nang siya ay bumalik, natuklasan niya na bawat isa sa kanila ay bumalik sa pagiging alipin. Para sa kanila, ang paglilingkod sa isang mabuting Panginoon ay isang mas madaling landas pa rin tungo sa kaligtasan. Gayunpaman, hinimok ni Narcis si Arsalan na manatiling matatag sa kanyang mga paniniwala at gawin ang kanyang makakaya. Sa pagtingin sa mga taong ito na palaging naniniwala sa kanya, mas determinado kaysa dati si Arsalan na maging isang tunay na karapat-dapat na hari. Pagkatapos ng pagsubok sa Kashan Fortress, inihanda ni Arsalan ang susunod na hakbang para sa lahat. Tatanggo sila sa kuta ng Peshawar. Samantala, sa kabisera ng Ikat-ana, nakatanggap si Gizzard ng balita na ang mga klero sa labas ng lungsod ay patuloy na nanguhuli ng mga pagano ng walang pahintulot. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na pigilan sila, anuman ang sabihin ng dakilang inquisitor na si Bowden, sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Sa oras na ito, abala si Bowden sa paghimok kay Haring Innocentes na mag-alay ng 10,000 pagano bilang sakripisyo sa Diyos. Habang nag-aalangan ang hari, pumasok si Discard at inutusan siyang huwag magpatuloy. Ang ganitong gawain ay magdudulot lamang ng mas maraming puot sa masa at maaaring magdulot ng galit sa mga tao ng Pars pati na rin sa mga kalapit na bansa. Sumagot si Bowden na kung may maglalakas loob na lumaban, ang kanilang hukbong Lucatonian ay maaaring durugan sila.
Gayunpaman, iginiit ni Gizzard na hindi dapat lumampas ang dakilang Inquisitor sa kanyang awtoridad at ipagsapalaran na sayangin ang kaluwalhatian ng mga Diyos. Pagkatapos ay inihayag ni Bowden ng may palihim na ngiti na ang banal na digmaang ito ay umabot na sa kalangitan kaya tinawag na niya ang mga tapat na lingkod ng Yaldabaoth upang palakasin ang lakas ng Lucatania. Totoo nga, sa labas ng lungsod, isang bagong hukbo ang nagmarcha papunta sa Ikatana, ang Knights Templar sa ilalim ng direktang pamumuno ng dakilang Inquisitor. Sa loob ng palasyo, si General Sam ay nakahiga pa rin at malubhang nasugatan sa isang hiwalay na silid. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit naligtas ang kanyang buhay. Sa sandaling siya ay nagising, lumitaw ang silver mask sa kanyang silid nang walang tunog. Nang tanggalin ng nakamaskarang figure ang kanyang maskara, natigilan si General Sam, dahil ito ang karapat-dapat na tagapagmana ng dating hari ng Pars, ang lehitimong pinuno ng kaharian. Halos hindi makapaniwala si Sam sa kanyang mga nakikita. Hindi ba dapat namatay ang lalaking ito sa sunog 16 na taon na ang nakalilipas? Sinabihan lang siya ni Silver Mask na pag-isipan ito bago nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sa labas ng lungsod, nagpatuloy sina Arsalan at ang kanyang mga kasama. Umiiwas sa mga nagpapatrolya ng kaaway patungo sa Peshawar, kung saan nakahimpil ang pinakamalakas na natitirang hukbo ng Parsian. Umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Arsalan ang mga salita ni Narcisse noong nakaraang gabi, na pumupuno sa kanya ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang layunin. Aling landas ang tama? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mabuting pinuno? Sa sandaling iyon, lumapit si Elam at iminungkahing dahan-dahanin niya ang kanyang kabayo. Tinanong ni Arsalan ang bata kung anong uri ng kinabukasan ang kanyang nakikita para sa kanyang sarili, kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging. Sumagot si Elam na ang kanyang kinabukasan ay nasa mga kamay ni Narcisse at nais lamang niyang patuloy na matuto sa ilalim ng gabay ng kanyang Panginoon hanggang sa dumating ang panahong iyon. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Arsalan ang kanyang sariling mga alalahanin tungkol sa pagiging isang magiging hari. Dahil sa mga salita ni Elam, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi mapigilan ni Jiv na magkomento kung gaano kakaiba ang mga arko para sa isang prinsipe, isang miyembro ng Maharlika, na nagpapakita ng ganitong pagmamalasakit sa isang lingkod. Kakaiba, narinig ito ni Narcisse at ngumiti lamang, dahil ito ang katotohanan. Pagbalik sa Akbatana, tinitigan ni Silver Mask ang kanyang sariling refleksyon at lumubog sa mga alaala ng nakaraan. Noon, isa lamang siyang bata, isang ganap na karapat-dapat na tagapagmana sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit ng gabing iyon, pinaslang ni Andre Oras ang kanyang ama at siya mismo ay nilamon ng apoy. Ang alaala ay nagpasiklab ng kanyang galit. Sa kanyang plano, dapat mamatay si Arsalan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lingkod upang ibalita ang isang bisita. Sa labas, isa sa mga basalyo ng Silver Mask, si Zance, ang nagpakita. Dumating siya upang pumalit sa kanyang yumaong ama, si Carlin, sa paglilingkod sa prinsipe. Umaapaw ang kumpiyansa ni Zance na kaya niyang tapusin si Darien at ibalik ang ulo ni Arsalan. Dahil sa tuwa, tinanggap at pinaponte ni Silver Mask si Zance upang isagawa ang pangangaso para sa prinsipe. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Farangi sa tabi ng lawa at naramdaman ang kanyang Diyos na nagngangalit sa galit. Bumalik siya upang babalaan ang lahat na may malapit na uhaw sa dugong humahabol at naabutan sila. Totoo nga, sa dilim ng gabi, nagliliyab ng maliwanag ang mga sulo ng kalaban. Kailangang kumilos muli ang anim sa kanila. Nagpasya si Darien na manatili at lumaban ng mag-isa upang makatakas si Arsalan at ang iba pa. Bagamat labis na nag-aalala para sa kanyang alalay, pumayag si Arsalan alang-alang sa mas malaking layunin at pinangunahan ang grupo sa malalim na kagubatan upang maiwasan ang paghabol. Pagkatapos maglakbay ng ilang panahon, nawala sa paningin ni Arsalan sina Narcisse at Pharyngeus. Sina Javai at Alam na lamang ang natitira sa kanyang tabi. Mabilis na hinimok ni Elam si Arsalan na magpatuloy sa pagkilos, tiniyak sa kanya na silang lahat ay magsasama-sama muli sa Pasho. Sa ibang lugar, patuloy na nilalabanan ni Darien ang mga puwersa ng kalaban sa isang tagaytay ng bundok kasama si Farinus na nagbibigay ng suporta mula sa likuran. Pagkatapos ng matinding labanan, lumitaw ang commander ng puwersang ito ng kaaway. Si Zance ang dumating upang ipaghiganti ang kanyang ama. Sumugod si Zance sakay ng kabayo, tinamba si Farinus upang harapin si Darien ng mag-isa.
Nahuli ng lakas ng lalaki si Darian nang walang bantay at inilagay siya sa isang mapanganib na posisyon. Mabuti na lang at nagawa ni Farinas na magpana ng palaso na pumatay sa kabayo ni Zanza, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sinakop ni Darian ang butas at umatake, bagamat sa huli ay nabigo siyang tapusin ang lalaki. Dahil sa marami pang sundalong paparating, wala nang ibang nagawa ang dalawa kundi ang tumalikod at tumakas. Sa daan, inamin ni Darian na nagpigil siya kay Zans dahil hindi niya kayang tamaan ang isang lalaking nahulog mula sa kanyang kabayo. Sa kabilang panig, napilitan sina Javy at alam na makipaglaban ng malapitan sa mga kalaban na nakahabol. Lumaban din si Arsalan, na napaslang ang mga kawal na lumapit sa kanya. Sumulong sila, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit ang kalaban ng mga palaso, na nagpabagsak sa isang kabayo ni Ilam. Agad na hinayla ni Javy si Arsalan paarap upang pigilan siyang gumawa ng anumang bagay na walang ingat, ngunit hindi nag-atubiling umikot si Arsalan at tapusin ang kawal na malapit ng kumitil sa buhay ng kanyang alipin. Gayunpaman, ang aksyong ito ay nag-iwan sa kanila na napapaligiran ng mga puwersang Lucatonian. Si Javy, na nakamasid mula sa malayo, ay nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Nahulog niya ang mga pitaka ng barya na kanyang nakolekta sa lupa, dahilan upang huminto ang mga kawal at mag-agawan sa isa't isa para sa pera. Sinamantala ang pagkakataon, silang tatlo ay sumakay palayo. Dumaan sila sa isang kuweba ngunit narating nila ang isang walang patutunguhan na may mabilis na ilog na umaagos sa ibaba. Naabutan ng mga kawal, ngunit walang nakitang tao. Ipinapalagay ng kanilang pinuno na ang tatlo ay tumalon sa ilog at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanap. Sinamantala ito, si Arsalan at ang iba pa na nagtatago sa isang paamano sa ilalim lamang ng gilid ng bangin ay agad na sumugod at pinaslang ang commander. Nang pansamantala silang ligtas, lumuhad si Ilam at humingi ng tawad sa prinsipe dahil sa hindi nila siya pinrotektahan. Agad na sinabi sa kanya ni Arsalan na sila ay magkaibigan na walang pagkakaiba sa ranggo o katayuan at ang pagtutulungan ay ginagawa lamang ng magkaibigan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Gia dahil sa pagpapasakripisyo niya sa sarili niyang pera at nangakong babayaran siya ng malaki pagbalik nila. Nabigla si Javy sa kabaitan na iyon at tinanong si Arsalan kung lumaki ba siya sa labas ng palasyo noong bata pa siya. Nagulat si Arsalan ngunit tumanggo bilang pagkumpirma. Noong bata pa siya, namuhay siya bilang isang karaniwang tao kasama ang kanyang yaya hanggang sa mamatay ang babae at ang kanyang asawa sa isang aksidente, at pagkatapos ay ibinalik siya sa palasyo. Pinapalakas lamang nito ang paniniwala ni Javy na tama si Narcisse. Maaaring may magawang kakaiba ang prinsipeng ito. Ipinagpatuloy ni Arsalan ang paglalakbay patungong Paho kasama ang iba pa.